Pagkabukas ng ilaw sa emergency room ng ospital sa bayan ng San Isidro, tumilapon sa sahigang dugo mula sa dibdib ni Kapitan Nardo Alvarado, at kasabay ng matinis na sigaw ng isang nurse ay bumagsak ang lalaking kanina lang ay nakangising lumabas ng munisipyo, nakasuot pa ng puting barong na may mantsa na ngayon ng pulang mabilis kumalat, habang sa labas ay humahampas ang ulan sa bubong na yero at sunod-sunod ang busina ng mga tricycle na napatigil dahil may humarurot na itim na pick-up papalayo sa ospital. Ate, humihinga pa ba siya? Halos mapunit ang lalamunan ni Mara sa sigaw habang hawak ang malamig na kamay ng ama niyang nanginginig na, ngunit ang doktor na naka-duty, si Dr. Sarmiento, hindi siya tiningnan agad, mas mabilis ang mga kamay nitong pinupunit ang barong ni Nardo, kinakapkap ang sugat, sumisigaw ng oxygen, bilis, bilis, cardiac monitor. At sa isang iglap, ang amoy ng antiseptic, basang tsinelas, pawis, at dugo ay nagsama-sama sa hangin na parang mismong gabi ang gustong sumakal sa lahat ng nasa loob. Nakatayo sa may pintuan si Joel, asawa ni Mara, basang-basa sa ulan, nangingitim ang tingin sa lahat, hawak pa rin ang helmet niya na may basag sa gilid. Hindi niya alam kung lalapit o uurong. Siya ang huling kasama ni Kapitan Nardo bago ito barilin. Siya rin ang huling taong nakaaway nito sa harap ng munisipyo. At sa maliit na bayang halos lahat magkakakilala, sapat na ang ganoong impormasyon para magumpisa ang pagkawasak ng isang pamilya. Sinong bumaril? Tanong ng pulis na kara-rating lang, si SPO2 Benitez, habol ang hininga at basa ang kwelyo. Walang agad sumagot, parang naputol ang boses ng lahat. Sa gilid ng emergency room, nakatayo si Aling Cora, ina ni Mara at asawa ni Nardo, hawak ang rosaryo na kanina pa umiikot sa mga daliri niya ngunit hindi niya namalayang wala na siyang binubulong. Ang mga mata niya ay hindi nakatingin sa sugatan niyang asawa kundi kay Joel. Kay Joel lang. Ikaw ang kasama niya, sabi niya, paos pero matalim. Ikaw ang huling nakakita. Hindi ako ang bumaril, sagot ni Joel, hindi malakas, pero hindi rin umatras. May dumaan na pick-up, mabilis ang pangyayari. Ang dali mong sabihin, Ma, tama na, putol ni Mara. Pero kahit siya ay hindi sigurado kung ipinagtatanggol niya ang asawa o sinusubukang pigilan ng ina niyang sabihin ang kinakatakutan din niya. Sa monitor, sunod-sunod ang beep. Mabilis, magulo. Nagtinginan ang mga nurse. Hinawi ni Dr. Sarmiento si Mara palayo. Lumabas muna kayo. Hindi ako lalabas, sabi niya, pero hinayla siya ng isang nurse. Natisod siya sa upuang bakal. Sa labas ng lalo niyang narinig ang ulan, mas malakas, parang may nagkakaskasang bakal sa bubong. Sa hallway, may mga pasyenteng sumisilip mula sa curtain ng mga ward. May batang umiiyak, may matandang nakaupo sa wheelchair na tahimik lang na nanunood. Ganoon sa probinsya, wala pang isang oras, alam na ng buong bayan na binaril ang kapitan. At sa isip ni Mara, mas mabigat ang sumunod na tanong kaysa sa mismong nangyari. Bakit sa ospital pa? Bakit dinala rito agad? Dahil ba may gustong magligtas sa ama niya, o may gustong tiyakin na maraming makakakita? Sa isip naman ni Joel, ibang larawan ng paulit-ulit. Nasa parking sila ng munisipyo. Mainit pa ang ulo ni Nardo dahil sa komprontasyon sa isang contractor sa flood control project. Nag-aaway sila tungkol sa delivery ng semento, ghost payroll, at nawawalang pondo. Huwag mo akong turuan sa sarili kong bayan, sabi ni Nardo noon, sabay turo sa dibdib ni Joel. Masyado kang malinis magsalita para sa lalaking walang trabaho. Hindi sumagot si Joel agad. Ang totoo, 3 buwan na siyang walang regular na kita mula nang magsara ang maliit nilang hardware sa palengke dahil sa sunod-sunod na utang. Umaasa siya ngayon sa sideline sa construction site at sa kaunting kinikita ni Mara sa munisipyo bilang records aide. Hindi ko kayo tinuturuan, Kap, sabi niya noon. Pero kung may anomalya, lalabas at lalabas yan. Napatingin si Nardo ng masama, pagkatapos ngumisi, iyong ngising ginagamit ng mga lalaking sanay mapagbigyan dahil sila ang may hawak ng pirma, ng pondo, ng tao, ng takot ng iba. Lalabas. Sino maglalabas? Ikaw. Mula sa gilid, napansin ni Joel ang itim na pick-up na dahan-daang dumaan. Walang plaka sa harap, nakababa ng bahagya ang bintana. Tapos putok, 1, 2, at agad bumigay ang katawan ni Nardo. Sa alaala ni Joel, malinaw ang lahat maliban sa isang detalye, nakita ba niya ang mukha ng nasa loob? O gusto lang niyang paniwalaan na hindi? Benitez.
Napaangat ang tingin ng pulis sa boses ni Lieutenant Rigor, hepe ng maliit na presinto, kara-rating lang at halatang tinawag mula sa bahay. I-secure mo ang paligid. Kunin mo ang CCTV ng munisipyo at ng ospital. Lahat ng saksi, alista. Pagkatapos ay lumapit ito kay Joel. Sama ka sa akin. Dito muna ako, sabi ni Joel. Hindi pa tapos, sama ka sa akin, ulit ng tenyente, mas malamig na ngayon. Bago pa makasagot si Joel, bumukas ang pinto ng Lumabas si Dr. Sarmiento, hinubad ang guwantes, mabigat ang dibdib sa paghinga. Sandaling tumigil ang buong hallway. Nakalabas ang bala sa gilid, pero malakas ang pagdurugo. Na-stabilize namin siya pansamantala, sabi ng doktor. Kailangan ilipat sa Provincial Hospital sa Lucena. Delikado pa rin. Napapikit si Aling Cora, halos bumigay ang tuhod. Sinalo siya ni Mara. Huminga si Joel, hindi dahil gamaan kundi dahil hindi pa ito katapusan. Sa ganitong klaseng gabi, ang hindi pagkamatay ay hindi pa kaligtasan. Madalas, simula pa lang iyon ng mas masamang laban. Habang inihahanda ang ambulansya, dumating si Councilor Dindo, pinsan ni Nardo, nakatsinelas lang at jacket na hindi naisara ng maayos. Kasama niya ang 2 pang tanod at isang lalaking taga-media sa bayan na may hawak agad na cellphone para mag-video. Walang kukuha ng video rito, senggal ni Mara, sabay harang sa camera. Aba, para sa katotohanan depensa ng lalaki. Katotohanan o chismis, balik niya. Tumigil ang lalaki, pero hindi ibinaba ang cellphone. Ang sumagot ay si Dindo. Mara, maghinay-hinay ka. Kailangan malinaw kung anong nangyari sa tatay mo. Nasa tono nito ang pakikiramay, pero nasa mga mata ang ibang bagay. Pagsusukat, pag-aabang. Sa politika sa baryo, ang dugo ay hindi lang trahedya. Minsan pagkakataon din. Tito Dindo, sabi ni Mara, pinipigilan ng panginginig ng boses, huwag niyo pong gawing eksena Hindi ako ang gumagawa ng eksena. Asawa mo ang huling kasama ng tatay mo. Tahimik ang buong hallway. Maging ang mga tanod, napatingin kay Joel. At doon unang naramdaman ni Mara ang mapait na hiwa ng posibilidad, paano kung may alam si Joel na hindi niya sinasabi. Hindi dahil mamamatay tao ito. Kilala niya ang asawa niya. O pinili niyang kilalanin ito sa paraang gusto niya. Pero may mga lihim si Joel na kahit kailan hindi niya nakuha ng buo, lalo na pag-usapang pera at yabang ng mga lalaking ayaw umamin na napipilayan sila ng hiya. Mula nang magsara ang hardware, mas naging tahimik ito. Mas madaling uminit ang ulo. Mas madaling uminom sa likod ng bahay kasama ang mga dati niyang tauhan. Nitong 1 linggo lang, nakita ni Mara ang isang sober na may tatak ng munisipyo sa bag ni Joel. Nang tanungin niya, sinabi nitong quotation lang para sa supply. Hindi niya nainusisa. Ayaw niyang mag-away ulit. Ayaw niyang marinig na lagi mo na lang akong pinagdududahan at kung may silbi ang trabaho mo sa munisipyo, baka hindi tayo ganito. Ngayon, sa ilalim ng kumikislap na fluorescent light ng ospital, bumalik sa kanya ang sober na iyon, tila mas mabigat kaysa dati. Joel, mahina niyang sabi. Lumingon ang lalaki. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Saglit lang ang pagitan bago ito sumagot, pero sapat na iyon para makapinsala. Wala. Isang simpleng salita, ngunit sa mga mag-asawa, may mga wala na mas maingay pa sa pag-amin. Dumating ang ambulansya. Isinakay si Nardo. Sumama si Aling Cora at si Mara. Naiwan si Joel sa ospital dahil dinala siya ng mga pulis sa presinto para sa pahayag. Habang umaandar ang ambulansya sa madilim na kalsada, binabagtas ang mga lubak sa gitna ng mga palayan at tindahang sarado na, ramdam ni Mara ang bawat uga ng sasakyan sa buto. Umuungol ang ama niya sa stretcher, nakasingit ang oxygen mask sa bibig, nakapikit, minsan nanginginig ang kamay. Humawak si Mara sa rail ng kama. Tay, nandito lang ako. Walang sagot. Sa kabilang gilid, tulala si Aling Cora. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita ito nang hindi nakatingin sa anak. Matagal ko nang sinabing layuan mo si Joel. Napapikit si Mara. Hindi ngayon, Maria. Kailan pa? Kapag patay na ang tatay mo. Hindi siya ang bumaril. Hindi mo alam. Ikaw rin. Hindi ko kailangan makita ang pagbaril para malaman kung sino ang may galit. Maraming may galit kay Papa. Natigilan si Aling Cora. Totoo kasi. Masyadong totoo.
Nardo Alvarado ang kapitan ng barangay, pero sa totoo lang, siya ang hindi opisyal na hari ng tatlong magkakadikit na sityo. Siya ang taga-ayos ng permit, taga-pamagitan ng lupa, taga-pirma sa ayuda, taga-pagrekomenda sa scholarship, taga-usap sa contractor, taga-tanggap ng lagay kung minsan, at minsan din ay tagapagligtas ng mga taong wala ng ibang malapitan. Sa mga ganitong lalaki umiikot ang baryo. Minamahal ng ilan, kinamumuhian ng ilan, kailangan ng lahat. May listahan siya, biglang sabi ni Aling Cora. Napalingon si Mara. Anong listahan? Hindi sumagot agad ang ina. Tumingin muna ito sa driver, sa nurse, sa mukha ng asawang sugatan. May mga pangalan ng mga binabayaran at naniningil. May mga kontraktor. May tao sa munisipyo. May pulis. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam ang lahat. Pero may tinatago siya. Ilang gabi ko nang nakikitang nagsusunog siya ng papel sa likod ng bahay. Naramdaman ni Mara na parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok niya. Bakit hindi mo sinabi? Sino ba sa atin ang kinakausap ng tatay mo nang maayos nitong mga nakaraang buwan? Sagot ni Aling Cora, at dito tumama ang totoong sugat. Hindi lang si Nardo ang may lihim. Pati ang bahay nila, unti-unting naging lugar ng mga pinto na isinara ng dahan-dahan, usapang putol, hapunang may katsarang mas maingay kaysa sa boses. 2 taon nang hindi maayos ang pamilya. Nagsimula noong mamatay si Nico, bunsong kapatid ni Mara, sa banggaan ng motorsiklo sa diversion road. Lasing daw ang truck driver. Hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli. Mula noon, nagbago si Nardo. Lalong naging marahas ang boses, lalong naging tutok sa trabaho, lalong dumami ang kaaway. Si Mara naman ay nagpakasal kay Joel kahit tuto lang ama niya, na nagsabing ang lalaking hindi makaangat sa sarili, hihilahin ka lang pababa. At si Aling Cora, gaya ng maraming inang Pilipina, pinili ang katahimikan bilang paraan ng pagtitiis, hindi na malayang ang katahimikan ding iyon ang naging lupa kung saan tumubo ang mas malalaking sikreto. Samantala, sa presinto, amoy instant coffee, lumang papel, at basang uniporme ang gabi. Nasa loob ng maliit na interrogation room si Joel, nakasandal sa monoblock na upuan, basa pa rin ang leleyan ng pantalon, habang sa harap niya si LT, Rigor ay tahimik na binubuklat ang lumang folder. Walang bintana ang silid, isang bentilador lang na maingay at mabagal ang ikot. Sabihin mo ulit, sabi ng tenyente. Anong pinag-awayan niyo ng kapitan? Wala kaming pinag-awayan. Diskusyon lang sa delivery ng hollow blocks. Huwag mo akong gawing tanga. Hindi ko kayo ginagawang tanga. Napangisi si Rigor, pero walang aliw sa ngisi. 3 beses kang nakita sa munisipyo nitong linggo. 3 beses din kayong nagsagutan ni Nardo sa harap ng ibang tao. Tapos ngayong gabi, binaril siya habang kasama ka. Inilapag niya ang isang litrato sa mesa. Kuha iyon mula sa CCTV ng koridor sa munisipyo. Kita si Joel na may iniaabot na sobre kay Nardo. Anota, nanigas ang panga ni Joel. Quotation. Quotation ng ano? Mga bakal. Semento. Para kanino? Project sa creek. At bakit ikaw ang may hawak? Hindi ka naman accredited supplier ng barangay. Tahimik si Joel. Sa katahimikan niyang iyon, naririnig niya ang sariling kaba. Hindi dahil guilty siya sa pagbaril. Hindi, pero guilty siya sa ibang bagay. At kung minsan, sa mata ng batas at ng taong bayan, sapat na ang isang kasalanan para paniwalaan ang lahat ng ibang kaya nilang ikabit sa'yo. May utang ka ba? Tanong ni Rigor. Hindi sumagot si Joel. Saang lendeng? Napatitig si Joel sa mesa. Sagutin mo. May utang ako sa tao ni Rudy Mapa. Magkano? 280. Hindi gumalaw ang tenyente. 1,000. Oo, humigpit ang hawak ni Joel sa gilid ng upuan. Hindi alam ni Mara ang buong halaga. Akala nito 100 lang. Ang totoo, lumobo na dahil sa interes, dagdag pa utang, at kahihiyang ayaw niyang ilantad. Si Rudy Mapa ang may-ari ng junk shop, truckang, at sabungan sa kalapit bayan. Lahat alam na hindi lang iyon ang negosyo nito. At si Nardo, usisa ni Rigor. Ano kinalaman niya? May inirerekomenda siyang supplier para mabayaran ako. O para kumita siya. Tumingin si Joel sa tenyente. Pareho nilang alam ang sagot. Pero sa probinsya, hindi lahat ng alam ay sinasabi sa formal na papel. Hindi ko siya papatayin dahil sa utang, sabi ni Joel. Hindi mo nga papatayin. Pero pwede kang magdala ng taong papatay para sa'yo.
Tumayo si Joel. Wala akong kinalaman dyan. Mabilis ding tumayo si Rigor. Umupo ka. Bumukas ang pinto. Sumilip si Benitez. Sir, naiinis na humarap ang tenyente. Ano? May nakuha kaming footage sa tapat ng munisipyo. Kita ang pick-up, pero mas importante, may isang lalaking bumaba sa back gate 5 minuto bago ang putukan. Sino? Mukhang si Junjun Ortega, sir. Saglit na nanigas si Joel. Hindi dahil kilala lang niya ang pangalan. Kapatid iyon ni Nico sa tropa, dating kaibigan nila sa basketball court, ngayon fixer sa munisipyo at minsan ay runner ng kung ano-anong transaksyon. Sigurado ka? Tanong ni Rigor. Malabo ang kuha, pero may tato sa leeg. Pareho ng kay Junjun. Pumikit si Joel. Sa isip niya, bumalik ang isang eksena 2 gabi bago ang bar ilan. Nasa likod siya ng lumang bodega malapit sa palengke, nakikipag-usap kay Junjun tungkol sa isang delivery na hindi dumating. May inaasikaso rin akong ibang lakad para kay Cap, sabi ni Junjun noon, sabay sindi ng Yossi. Malaki ang galit ng mga tao sa kanya, bro. Lahat naman may galit sa politiko, sagot ni Joel. Ibang usapan ta. Bakit? May nawawalang ledger. Anong ledger? Hindi sumagot si Junjun, ngumiti lang ng pilit, tapos sinabi, basta huwag ka muna pakalat-kalat. Ngayong gabi, sa malamig na silid ng presinto, nerealize ni Joel na baka ang babala noon ay hindi para sa kanya lang. Baka para sa lahat ng madadamay. Sir, sabi niya, mababa ang boses, kailangan niyong hanapin si Junjun. Tinitigan siya ni Rigor. At bakit ngayon mo lang sasabihin? Dahil ngayon ko lang naisip kung gaano kalalim ta. Gaano kalalim? Natawa si Joel ng mapait. Sa bayang ta. Kapag may dugong tumapon sa ospital at may pick-up na walang plaka, hindi natatungkol sa isang galit lang. May mas malaki rito. Samantala, pagdating sa provincial hospital, mas maliwanag ang ilaw pero mas malamig ang pakiramdam. Mas malaki ang gusali, mas maraming tao, mas maraming pasilyong kulay abon na parang walang katapusan. Inilipat si Nardo sa operating area. Naiwan si Namara at Cora sa waiting bench na bakal. Umuulan pa rin sa labas. Naririnig ang patak sa onang tuwing bumubukas ang pinto. Dumating ang tiyahin ni Mara, si Tessie, dala ang isang plastik ng tinapay at kape. Kumusta? Bulong nito. Umiling lang si Mara. Umupo si Tessie sa tabi niya. Anak, may tumatawag kay mama mo kanina. Sino? Hindi niya sinasagot. Tinignan ni Mara ang ina. Hawak nito ang cellphone, nanginginig ang screen dahil sa sunod-sunod na tawag mula sa unknown number. Maya-maya, huminto. Pagkatapos ay may pumasok na text. Hindi agad tiningnan ni Cora. Ngunit nakita ni Mara ang preview sa screen. Isang pangungusap lang. Huwag ninyong hahanapin ang pulang notebook kung gusto ninyong mabuhay pa ang kapitan. Nawala ang dugo sa mukha ni Mara. Maria, dahan-daang tinaas ni Cora ang telepono. Hindi na niya maitangging alam niya ang tinutukoy. Nasaan ang notebook? Hindi ko alam. Maria, hindi ko alam, ulit nito, pero mas mahinang boses na, mas sirang pakinggan. Alam ko lang na may pulang notebook siyang laging dala pag may meeting sa gabi. Hindi niya iniiwan sa bahay. Napaupo si Mara ng tuwid. Anong meeting? Akala mo ba barangay lang ang inaasikaso ng tatay mo? At sa sandaling iyon, habang sa likod ng double doors ay sinusubukang iligtas ang buhay ng lalaking sentro ng lahat ng takot nila, naisip ni Mara na ang ama niyang kilala niya mula pagkabata, ang amang nagtuturo sa kanyang magtanim ng sili sa bakuran, ang amang nagbabantay sa prosesyon tuwing mahal na araw, ang amang mahigpit, mapagmataas, madalas masakit magsalita pero sarili pa rin niyang dugo, ay maaaring hindi lang biktima sa gabing ito. Maaari rin itong susi sa isang kasalaanang mas matagal nang nabubuo kaysa inakala nilang lahat. At mas masakit pa roon ang sumunod na dumating, isang batang lalaking naghatid ng puting supot mula sa guard sa ibaba, nagsasabing may nag-iwan daw para sa pamilya ni Kapitan Nardo. Binuksan ni Mara ang supot. Nasa loob ang sirang relo ng kapatid niyang si Nico, iyong nawawala mula nang mamatay ito 2 taon na ang nakalipas, at isang maliit na papel na may sulat kamay, hindi aksidente ang nangyari sa kapatid mo. Tanungin mo ang tatay mo habang may oras pa. Napatayo si Mara na tila may humila sa dibdib niya paloob at palabas ng sabay. Sinong nagbigay nito? Tanong niya sa batang utusan, ngunit umiling lang ito, sabay sabing sa guard daw iniwan ng lalaking nakakap at face mask. Hinablat ni Mara ang supot at papel,
saka tumakbo papuntang desk ng guard, halos sumemplang sa madulash na tiles ng ospital. Kuya, sino po ang nag-iwan nito? Hingal niyang tanong. Inangat ng guard ang ulo mula sa logbook. Babae po ba o lalaki? Lalaki yata, ma'am. Naka-jacket, naka-face mask, payat, naka-motor, plaka. Hindi ko nakita. CCTV nyo. Nagkatinginan ng dalawang guard. Iyong mas matanda ang unang umiling. Hindi pwedeng basta-basta, ma'am. Kailangan may request ng pulis o admin. Natawa si Mara ng maikli at walang saya. Ang bilis niyong magpataw ng bawal sa taong binaril na nga ang tatay. Nilinggan siya ni Aling Cora na nakasunod na pala, hinihingal din. Tumigil ka, sabi nito, ngunit hindi sa dating tono ng utos. Ngayon, may halong pakiusap at takot. Hindi tayo dapat nagpapanik. Hindi tayo dapat nagpapanik. Balik ni Mara, mahina pero nanginginig. May nagpadala ng relo ni Nico at sinabing hindi aksidente ang nangyari sa kanya, tapos hindi tayo dapat magpanik. Dahan-dahan, sabi ni Tita Tessie, palapit. Baka may gustong guluhin lang kayo. Sino? Tanong ni Mara. Sino ang makakaisip ng ganitong biro? Walang sumagot, dahil alam ng lahat, sa ganitong uri ng banta, hindi biro ang dating. May gustong buksan ng sugat na hindi naman talaga nagsara. 2 taon nang patay si Nico, pero sa bahay ng mga Alvarado, may mga bagay pa ring hindi ginagalaw. Nandoon pa rin ang lumang jersey nitong nakasabit sa likod ng pintuan, amoy aparador na at alikabok. Nasa ibabaw pa rin ng tokador ni Aling Cora ang graduation picture niya sa high school. Kapag may handaan, hindi man sabihin ng lahat, laging may isang upo ang tila kulang. At ang pinakamasakit, may mga gabing naririnig pa rin ni Mara ang ama niya sa likod bahay, lasing at paos, na tinatawag ang pangalan ng anak na parang makakabalik ito sa isang maling pagbigkas lang. Ma, sabi ni Mara, humarap sa ina. Anong hindi ko alam kay Nico? Wala, mabilis na sagot ni Cora. Huwag mo nang hukayin yan ngayon. Ngayon, kailan pa? Kapag gising na ang tatay mo. At kung hindi na siya magising? Pumutok ang tanong nang hindi niya napigilan, at sa mismong segundong narinig niya ang sarili, nagsisi siya. Sumikip ang mukha ni Cora. Hindi ito umiyak agad, nanigas lang. Iyon ang mas masakit sa mga taong sanay magtiis, iyong luha na masyadong sanay pigilan kaya nagiging mas mabigat kaysa sigaw. Huwag mong isinusumpa ang tatay mo, mahina nitong sabi. Gusto sanang bawiin ni Mara, pero hindi makalabas ang salita. Imbes, napatingin siya sa relo ni Nico sa palad niya. Basag ang salamin. Gasgas ang strap. Sigurado siyang ito nga iyon. Ibinigay niya mismo iyon sa kapatid noong 18 kaarawan nito, kahit pinag-ipunan pa niya ng ilang buwan sa maliit niyang alawan sa munisipyo. Naalala niya pa ang tawa ni Nico. Ate, mukha akong mayaman nito. Tapos tumakbo ito palabas, nakataas ang kamay para ipagmayabang sa barkada. Isang sandali lang iyon noon. Ngayon, parang pinunit muli sa kanya ang mismong alaala. Sa operating area, biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang nurse na may dalang chart. Pamilya ni Kapitan Nardo. Sabay-sabay silang tumayo. Kailangan po namin ng authorization para sa additional blood at posibleng transfer sa ICU pagkatapos. Ako, sabi ni Mara, agad tinanggap ang papel. Habang pumipirma, napansin niyang may 3 missed call siya mula kay Joel at isang text, nasa presinto pa ako. Huwag ka munang magsasabi kahit kanino tungkol kay Junjun. May kinalaman siya rito. Nangunot ang noo niya. Hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa huwag ka munang magsasabi. Ilang beses na ba siyang nagpagamit sa ganoong linya? Sa loob ng kasal nila, maraming bagay ang pinakiusap ni Joel na huwag niyang sabihin. Tungkol sa utang, sa pakiusap sa supplier, sa usapan sa sabungan, sa mga lalaking kinakausap nito sa likod ng talyer. Laging may rason, para hindi ka madamay, para hindi ka mag-alala, para maayos ko bilang lalaki. Pero sa dulo, damay siya palagi, at alalang-alala pa rin. Bumalik siya sa bench at binasa ulit ang text. Napansin niyo ni Cora. Ano yan? Si Joel. Ano sabi? Saglit siyang nagdalawang isip, tapos sinabi rin niya, may kinalaman daw si Junjun. Natawa si Cora ng malamig. Siyempre. Lahat ng maruruming lakad ng tatay mo, may amoy ni Junjun. Anong ibig mong sabihin? Tanungin mo sa sarili mo kung bakit yumaman agad ang batang yan. Maria, ano? Gusto mong magsinungaling pa ako ngayon?
Humarap si Cora sa anak, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, malinaw sa mukha nito ang pagkasawa, hindi lang sa takot. Akala mo ba hindi ko nakikita ang mga taong pumapasok sa likod ng bahay? Mga truck na madaling araw dumarating. Mga papel na ayaw ipabasa. Ang kaibahan lang, hindi ako kasing tapang mo magtanong, at hindi rin ako kasing tanga para isiping lahat ng alam ko ay kaya kong dalhin. Tumitig si Mara sa ina. Masakit marinig, pero mas masakit na totoo. Maraming taon siyang naniwalang tahimik lang ang nanay niya dahil sunod sa Niren. Ngayon, nakikita niya na baka hindi. Baka tahimik ito dahil iyon lang ang paraan para mabuhay sa tabi ng lalaking laging may inaaway at may utang na loob na pinapasan ng iba. Sa kabilang bayan, sa presinto ng San Isidro, sinindihan ni LT Rigor ang luma niyang desk lamp habang pinapanood ang CCTV footage sa monitor na kumikislap. Nasa likod niya si Joel, nakatayo, nakaposas pa rin sa harap para standard procedure daw kahit wala pang formal na kaso. Kita sa footage ang backgate ng munisipyo. Madilim ang kuha, umaalog ang camera tuwing may hangin. Pagkatapos, may isang anyong mabilis na lumabas. Nakakap, naka-hoodie, payat. Pagdaan sa ilaw, lumitaw sandali ang gilid ng leeg na may maitim na marka. Ipos mo, pinayos ni Benitez. Tinuro ni Joel ang bahagi sa screen. Yan, hindi pa rin malinaw, sabi ni Rigor. Pero mukhang tato nga, si Junjun yan, mariing sabi ni Joel. Kahit likod lang, kilala ko lakad niyan. Hindi ito pinansin agad ng tenyente. Mas matagal nitong tinitigan ang footage ng pick-up. Pagkatapos ay tinawagan ng isa sa mga tauhan sa kabilang linya. Ipacheck mo sa checkpoint kung may dumaan na black pick-up na walang harap na plaka, time frame 9:30 to 10. At hanapin si Junjun Ortega. Bahay, inuman, babae, sabungan, kahit saan. Ibinaba niya ang telepono saka lumingon kay Joel. Kung may kinalaman si Junjun, bakit kanya binabalaan noong isang araw? Napatigil si Joel. Paano nyo alam? May tao ako sa palengke. Nakaramdam si Joel ng sikip sa dibdib. Sa maliit na bayan, walang usapang tunay na pribado. Ang iniisip mong lihim ay madalas kwentong napagpasa-paahan na ng 3 tindera ng gulay at 2 driver ng jeep bago pa sumapit ang gabi. Sinabi niyang may nawawalang ledger, sagot ni Joel. At, wala na. Anong ledger? Hindi niya sinabi. At naniwala ka. Sumandal si Joel sa dingding. Hindi lahat kayang sabihin ng diretso, sir. Oo, sabi ni Rigor. Lalo na yung mga taong takot mamatay. Bumukas ang pinto at pumasok si Benitez na may dalang plastic envelope. Sir, may nakuha kami sa service road sa likod ng munisipyo. Mula sa envelope, inilabas niya ang isang punit na pahina ng notebook, basa at marumi na sa putik, ngunit may nababasa pang ilang linya at numero. Tinanggap iyon ni Rigor gamit ang ballpen para hindi mahawakan ng diretso. Nakasulat ang ilang pangalan, halaga, at pinaikling salita, DALV 180, RM 300, JO 50, PH 120, Precinct 80, Project Creek Phase 2 settle after release. Nanlamig si Joel nang makita ang initials. JO maaari iyang maraming tao. Ngunit para sa kanya, parang hinugot mismo ang hiya niya sa dibdib at inilapag sa mesa. Ano yang Jo? Tanong ni Rigor. Hindi ko alam. Huwag kang magsinungaling. Hindi ko alam kung ako yan. Pero posible. Posible. At si RM. Rudy Mapa, DALV. Baka si Dindo Alvarado. Natahimik ang tenyente. Ngayon, may ibang kulay na ang kaso. Hindi na basta pamamaril sa kapitan. May amoy na ito ng pera, proyekto, at mga lalaking sanay magtago sa initials para mapanatili ang anyo ng respeto sa harap ng misa tuwing linggo. Sir, sabi ni Benitez, kapag lumabas sisabog ang munisipyo. Hindi pa ito lumalabas, malamig na sagot ni Rigor. At hanggat wala tayong buo, walang makakaalam. Kasama siya, tanong ni Benitez, pasimpleng turo kay Joel. Hindi sumagot si Rigor agad. Sa halip, tumitig ito sa lalaki na tila tinitimbang kung mas kapaki-pakinabang ang katotohanan ng isang taong wasak na ang dangal kaysa sa katahimikan ng mga opisyal na marunong ngumiti sa kamera. Hindi pa, sabi rin niya sa wakas. Pero hindi rin natin siya pakakawalan. Samantala, bandang 2:00 ng madaling araw, tahimik na ang hallway sa Aiko. Paupa na ang ulan sa labas.
Tanging patak mula sa mga onang at lag-itik ng mga tsinelas ng nurse ang maririnig. Umupo si Mara sa tabi ng vending machine na walang laman kundi tubig at lumang kape sa sachet. Pagod na ang likod niya. Masakit ang mga mata. Gusto niyang umiyak, pero parang may kung anong bato sa lalamunan niya na hindi niya mailabas. Umupo sa tabi niya si Tita Tessie. Dahan-daang inilapag ang kapeng plastic cup sa pagitan nila. Inumin mo. Ayoko. Inumin mo pa rin. Sumunod si Mara ng walang gana. Mainit, mapait, at murang lasa. Pilipinong madaling araw. Anak, sabi ng tiyahin, may mga bagay na matagal nang ayaw sabihin ng nanay mo sa'yo dahil alam niyang lalaban ka. Hindi ba dapat sabihin lalo kung lalaban ako? Minsan, ang ayaw ng mga nanay, hindi iyong lalaban ng anak. Ang ayaw nila, iyong malalaman ng anak kung gaano kapangit ang tunay na mundo ng tatay. Napatingin si Mara sa tiyahin. May alam ka rin. Tumingin si Tessie sa unahan, sa pader na pininturahan ng maputlang berde. Noong nabubuhay pa si Nico, may 2 beses siyang pumunta sa bahay ko. Umiiyak. Bakit? May nakita raw siyang hindi niya dapat nakita. Ano? Hindi niya sinabi ng buo. Pero may kinuha raw siyang notebook sa sasakyan ng tatay mo dahil akala niya assignment pad lang, tapos may mga pangalan at halaga. At may isa pang pahina na hindi raw numero, kundi petsa at lugar. Naramdaman ni Mara ang panginginig sa daliri niya. Anong lugar? May nakasulat daw na Old Pier, Gabi, at may apelyidong Santos. Hindi ko na matandaan lahat. Napahawak si Mara sa sentido. Hindi tugma. Ang kapatid niyang si Nico ay magulo, pasaway, laging may barkada, laging may away sa motor, pero hindi iyon nakikialam sa papel ng matatanda. Maliban na lang kung may personal itong dahilan. Sinabi mo ba kay Papa? Hindi. Ayaw ni Nico. Takot siya. Kay Papa. Hindi ko alam kung sa kapatid mo bang ama o sa mga kasama nito. Nagdilim ang mukha ni Mara. Mula sa ICU desk, may nurse na lumapit. Ma'am, pwede na pong pumasok ang isang relative sandali. Gising-gising po ang pasyente pero mahina pa. Hindi na nagdalawang isip si Mara. Tumayo siya agad. Ako. Sa loob ng ICU, malamig na parang laging umaga. Maingay ang mga makina, pero tahimik ang pakiramdam. Nakahiga si Nardo, map-atla, may swero, may oxygen, may benda sa tagiliran. Ang malaki at maingay na lalaking kilala niya ay ngayon parang lumiit. Hindi dahil humi na lang ang katawan, kundi dahil ang lahat ng yabang ng tao, sa dulo, kasinlaki lang pala ng kaya nitong ipaglaban kapag mag-isa na siyang humihinga sa ilalim ng puting ilaw. Tay, mahina niyang tawag. Dahan-daang nagmulat si Nardo. Mabigat ang talukap, pero nang makilala siya, kumurap ito ng 2 beses. Mara, paos, gasgas, halos hangin lang. Umupo siya sa tabi. Sinong bumaril sa'yo? Hindi agad sumagot ang ama niya. Tumingin lang sa kisame. Joel ba? Napapikit si Mara. Hindi ko alam. Hindi siya yun. Paano mo nasisiguro? Niyuko ni Nardo ng bahagya ang ulo. Tila nasasaktan kahit sa maliit na galaw. Hindi siya marunong gumawa ng malinis. Gusto sanang mainis ni Mara sa paraan pa rin itong manlay kahit sugatan, pero may mas mahalaga. Inilabas niya ang relo at papel. Nang makita iyon ni Nardo, nanlaki ang mga mata. Totoong takot, hindi iyong galit, hindi iyong yabang. Takot na parang may bumalik na multo. Saan mo nakuha yan? May nagbigay. Sabi hindi aksidente ang nangyari kay Nico. Humigpit ang mga daliri ni Nardo sa kumot. Iuwi mo yan. Huwag mong ipakita sa iba. Bakit? Mara, bakit? Umangat ang boses niya kahit bawal sa ICU. 2 taon kaming nilamon ng tanong. Araw-araw naming iniisip kung lasing lang ba si Nico, kung malas lang ba siya, kung mali lang ba ang daan. Tapos ngayon may ganito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Pumikit si Nardo. May luha bang sumilip sa gilid ng mata nito o guni-guni lang ni Mara dahil sa pagod, hindi niya masabi. May nakita ang kapatid mo, sabi nito sa wakas. Ano? Hindi para sa kanya. Ano yun? Transaksyon. Anong transaksyon? Hindi lahat ng proyekto ay proyekto lang. Napasinghap si Mara. Tay, tigilan mo yang paikot-ikot. May mga truck na pumapasok sa Old Pier tuwing gabi. Hindi semento ang laman. Anong laman? Hindi sumagot agad si Nardo. Sa katahimikan, lalong lumakas ang tunog ng monitor. Baril. Bulong nito. Halos hindi niya marinig, ngunit narinig niya. At nang marinig niya,
Tila sumikip ang buong silid. Ano? Hindi ako may-ari. Hindi ako utak. Tagadaan lang ako. Bayad. Pirma. Tahimik. Hindi makapagsalita si Mara. Ang ama niyang barumbado, kurakot kung minsan, mapagmataas, oo, kaya niya pang tanggapin. Ngunit ito, pagpapadaan ng baril. Sa bayang may mga batang naglalaro ng tumbang preso sa gilid ng kalsada at mga tatay na umiinom ng gin sa tapat ng sari-sari store. At si Nico, nakita niya ang ledger, nakita niya ang pangalan ng lugar. Kaya, sinundan niya ako isang gabi. At, nakatitig si Nardo sa kanya, ngunit parang hindi siya ang nakikita nito. Parang bumalik ito sa isang gabing matagal nang gustong kalimutan. May naghabol sa kanya pauwi. Natuyo ang bibig ni Mara. Sino? Hindi ko nakita. Sinungaling. Totoo. Iniwan mo siya. Pagdating ko, bagsak na siya sa diversion road. Nagsimulang umiyak si Mara, ngunit tahimik lang. Hindi iyong hagulgol. Iyong luha na kusa na lang tumutulo habang pilit mong pinananatiling pantay ang boses mo para hindi tuluyang mabasag ang sarili mo. At itinago mo to sa amin. Akala ko kaya kong ayusin. Ayusin. Napatawa siya ng mapait. Paano mo aayusin ang patay? Pinrotektahan ko kayo. Hindi mo kami pinrotektahan. Tinago mo kami sa gitna ng kasamaan mo. Huminga si Nardo ng masakit, pumikit. Ang pulang notebook, bulong niya. Hanapin mo bago mauna si Dindo. Nasan? Bahay ni Junjun. Hindi niya ako pinagtaksilan noon. Ngayon, hindi na ako sigurado. Tito Dindo ang may kinalaman. Hindi sumagot si Nardo. Sa halip ay bamuka lang ang bibig nito at lumabas ang pangalang mas nakakagimbal. Mayor. Napatayo si Mara. Sa bayang iyon, ang mayor ay hindi simpleng opisyal. Siya ang nagdidikta ng pondo, pulis, permit, contractor, at sino ang pwedeng umasenso o malubog. Kung totoo ang sinasabi ng ama niya, ang pamamaril ay hindi lang paglilinis ng ledger. Pagputol na ito ng mga dulo bago umabot sa taas. Mara, mahina ulit, yumuko siya. Huwag mong pagkatiwalaan si Joel ng buo. Nanlaki ang mata niya. Bakit? May utang siya. At may isang gabi na sumama siya sa truck. Nanigas ang buong katawan ni Mara. Hindi totoo yan. Nakita ko. Bakit hindi mo sinabi? Dahil mahal mo. At ngayon sasabihin mo kasi gusto mong pag-awayin kami. Ngayon ko sinasabi dahil baka pareho kayong mamatay. Tinignan niya ang ama niya ng matagal. Gusto niyang murahin ito. Sam Palin. Yakapin. Alugin hanggang lahat ng totoo lumabas. Pero naroon ang nurse, nakabantay na dahil tumataas na ang tunog ng monitor. Ma'am, sapat na po muna. Lumabas si Mara na parang may humahabol sa likod niya kahit wala. Sa hallway, nakasalubong niya si Aling Cora. Ano sabi? Hindi agad siya nakasagot. Tumingin siya sa ina, sa pagod nitong mukha, sa buhok nitong magulo na, sa rosaryong nakapulupot pa rin sa kamay. Bigla niyang naisip na marahil matagal nang alam ng nanay niya na may dumi ang ama niya, pero hindi rin ito alam kung gaano kalala. May notebook kay Junjun, sabi niya sa wakas. At may alam si Papa tungkol kay Nico. Nanlumo si Cora. Hindi na ito nagtanong pa ng detalye. Sa halip ay umupo sa pinakamalapit na upuan at tinakpan ang mukha. Diyos ko, bulong nito. Diyos ko, hindi siya nilapitan ni Mara. Hindi dahil galit siya, kundi dahil alam niyang may mga sandaling kahit pamilya kayo, may sariling pagbagsak ang bawat isa. Bandang 3:30, nakatanggap si Mara ng isa pang text, pero hindi galing kay Joel. Mula kay Junjun. Isang numero na hindi nakasave, ngunit malinaw ang pangalan sa unang linya, huwag kang sumama sa kahit sinong pulis. Pumunta ka sa lumang bahay namin sa dulo ng Fishport. Mag-isa, kung gusto mong malaman ang totoo tungkol kay Nico at sa tatay mo. Napapikit si Mara. Pakiramdam niya, may dalawang kamay na humahatak sa kanya sa magkaibang direksyon. Sa isang banda, may Aiko kung saan nakahiga ang ama niyang kalahati lang ang sinasabi at kalahati ay panibagong lason. Sa kabila, may asawang posibleng nagsinungaling sa kanya ng mas malalim kaysa sa utang. At ngayon, may lalaki pang posibleng sangkot sa pamamaril na tumatawag sa kanya sa isang abandonadong bahay sa tabing dagat. Ito ang uri ng gabi na sumisira sa mga babaeng akala nila alam na nila kung sino sila. Anak, sabi ni Tita Tessie nang mapansing namumutla siya, ano na naman? Ipinakita ni Mara ang text. Agad kumontra si Cora. Hindi ka pupunta. Kailangan. Hindi. Ma.
Kung nasa kay Junjun ang notebook mas lalong hindi. Baka pain yan. Paano kung ito lang ang pagkakataon? Paano kung hindi ka na makabalik? Matalim ang tanong. Totoo. Ngunit sa ilalim noon, may isa pang katotohanan na mas tahimik ngunit mas mabigat, may mga sagot na kapag hindi mo hinabol, habang buhay ka nang kakainin. Tumayo si Mara. Pupunta ako. Hindi kita papayagan. Matanda na ako. Anak pa rin kita. At kapatid ako ni Nico, putol niya. At anak din ako ng lalaking nasa loob na posibleng dahilan kung bakit patay ang kapatid ko. Huwag mo akong hinga ng katahimikan ngayon. Hindi na nakasagot si Cora. Hindi dahil natalo, kundi dahil iyon din ang ayaw niyang marinig pero hindi niya kayang itanggi. Lumabas si Mara ng ospital ng mag-isa, bagaman hindi niya namalayang mula sa malayo ay may nakasunod palang motorsiklo na hindi masyadong lumalapit. Si Joel iyon, bagong palabas sa presinto matapos payag ang sumama pero bantay sarado, nagpilit lamang na mauna at maghanap ng paraan. Hindi niya alam ang buong laman ng mga natuklasan ni Mara, pero alam niya ang lugar na binanggit sa text. Ang lumang bahay ng mga Ortega sa Fishport ay matagal nang abandonado mula nang malunod ang ama ni Junjun sa dagat 10 taon na ang nakaraan. Ngayon, puger na iyon ng mga adik, mangingisdang nagpapalipas ng ulan, at mga taong may ayaw ipakita sa umaga. Habang binabagtas ni Mara ang makitid na daan papunta roon sakay ng tricycle na halos mabuwag sa tagtag, naririnig niya ang amoy ng dagat bago pa niya makita ang pampang. Maalat, mabaho, may halong diesel at bulok na isda. Tulog na ang fishport, pero may iilang ilaw pa sa dulo. May mga aso sa gilid na naghahalukay ng basura. May isang matandang nakaupo sa tindahang sarado, tila sanay ng manood ng mga dumaraang hindi naman talaga dapat nandoon. Pagbaba niya, nanginginig ang tuhod niya, pero hindi siya umatras. Ang bahay ng mga Ortega ay nasa likod ng lumang cold storage, kahoy at konkreto, kalahati ay kinain na ng alat at panahon. Bukas ang pinto, walang ilaw sa loob maliban sa isang gasera. Junjun, tawag niya, walang sagot agad. Narinig lang niya ang alon sa malayo at langit-ngit ng kahoy. Pumasok siya. Doon niya nakita si Junjun, nakaupo sa gilid ng mesa, may dugo sa manggas at putlang-putla. Ate Mara, sabi nito. Late ka. Anong nangyari sa'yo? Hindi mahalaga. Mahalaga kung gusto mong magsalita ng maayos. Huminga ito ng mabigat. Hinahabol na rin ako. Ikaw ba ang bumaril kay Papa? Hindi. Sino? Hindi ko nakita ng diretso. Puro kayo hindi nakita. Umigting ang panga ni Junjun. May sasabihin ako. Pakinggan mo muna. Mula sa ilalim ng mesa, inilabas nito ang pulang notebook, basang-bas na ang gilid ngunit buo pa. Nang makita iyon ni Mara, parang tumigil ang oras. Iyan ba ang dahilan kung bakit pinapatay ang mga tao? Iyan ang dahilan kung bakit walang makapagsabi ng totoo ng buo. Lumapit siya, pero hindi pa hinawakan. Anong laman? Pangalan, bayad, lugar, schedule ng truck, kalahati ng bayan pwedeng masunog dyan. At si Nico, pumikit si Junjun. Hindi dapat siya mamatay. Ano ang nangyari? Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon mula noong magkakilala sila sa basketball court at pista, hindi ito mukhang tuso o pabayda. Mukha itong batang takot na takot. Sinundan niya ang truck, kasama si Joel. Nanlamig si Mara. Ano? Hindi niya alam una kung ano yung karga. Si Joel ang inutusan lang magbantay sa unloading dahil may utang siya. Umalingaw-ngaw sa tainga ni Mara ang sinabi ni Nardo. May isang gabi na sumama siya sa truck. Hindi iyon pananakot lang. Tapos, nakita ni Nico. At, nagkaroon ng habulan. Sino ang humabol? Mga tao ni Rudy. At may isa pang sasakyan mula sa munisipyo. Sinong sakay? Hindi ko alam lahat. Pero nandoon si Dindo. Napahawak si Mara sa mesa. At si Joel. Napayuko si Junjun. Sinubukan niyang pigilan si Nico. Ayaw niyang bumalik sa kalsada. Pero tumakas ang kapatid mo. Natakot siya. Mabilis siyang magmotor. Naaksidente siya sa kurbada. Aksidente pa rin. Oo at hindi. Napailing si Junjun. Kung hindi siya hinabol, hindi siya mamamatay. Kung hindi sumama si Joel sa truck, hindi siya makikita ni Nico. Kung hindi gumalaw ang tatay mo sa pier, walang truck na susundan. Sa puntong iyon, gusto ni Mara na huminga ng malalim pero parang wala ng hangin sa bahay. Lahat ng iniwasan niyang isipin tungkol sa asawa niya ay biglang may hugis. Hindi mamamatay tao.
Hindi direktang pumatay, ngunit naroon, kasama, bahagi, sapat para durugin ang tiwala. Sa labas, may biglang tunog ng preno. Sumunod ang mabilis na yapak sa graba. Napaangat ang ulo ni Junjun. Huli na, bulong nito. Kunin mo ang notebook. Bumunot ito ng maliit na baril mula sa bewang, nanginginig ang kamay. Anong ginagawa mo? Lumabas ka sa likod. Sinong dumating? Hindi ka pwedeng maabyutan dito. Junjun, lumabas ka. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto sa harap at pumasok ang isang anino. Hindi si Joel. Hindi pulis. Si Councilor Dindo Alvarado, may hawak na baril, basa ang sapatos sa putik, at sa mukha niya ay wala na ang pagkaamo ng lalaking marunong mangamusta sa burol at magpatawa sa pista. Tanging pagkairita at desperasyon. Akala mo hindi kita mahahanap. Hayop ka, sabi nito kay Junjun. Pagkatapos, bumaling ang tingin kay Mara. Ikaw pa pala ang nandito. Ikaw pa pala ang nandito. Hindi agad nakagalaw si Mara. Ang tanging gumalaw ay ang apoy ng gasera na bahagyang umindayog nang pumasok ang hangin mula sa bukas na pinto. Sa likod ng liwanag, humaba ang anino ni Dindo sa sahig na kahoy, at sa kamay nitong may hawak na baril, kitang-kita ang bahagyang panginginig na hindi dulot ng takot kundi ng galit na pinipigilang sumabog. Tito, sabi ni Mara, paos, ibaba niyo ang baril. Napatawa si Dindo ng maikli. Tito pa rin, kahit matapos lahat ng nalaman mo. Anong ginagawa niyo rito? Ako dapat ang nagtatanong. Bakit ka pinapunta nitong lintik na ta? Itinuro niya si Junjun nang hindi inaalis ang tingin kay Mara. Katabi ng mesa, nakatayo si Junjun ng bahagya nakatagilid, hawak ang maliit na baril na parang alam niyang kulang iyon laban sa lalaking nasa harapan nila, hindi lang dahil sa armas kundi dahil sa impluensya at ugaling sanay mag-utos. Huwag mo nang idamay si Ate Mara, sabi ni Junjun. Matagal mo na kaming dinadamay, balik ni Dindo. Mula pa noong una kang nag-ambisyon sumingit sa usapang hindi para sa tulad mo. Hindi ako sumingit, ginamit niyo ako. Ginamit ka kasi nagpagamit ka. Tumahimik si Mara, ngunit sa loob niya, sunod-sunod ang tibok ng takot at pagkasuklem. Sa ganitong mga sandali, may kakaibang linaw ang mga tao. Wala nang pakitang tao, wala nang kampanya, wala nang ngiti sa misa, wala nang kumusta ang pamilya mo. Lumilitaw kung sino sila kapag may baril na sa kamay at nabubulabog na ang kanilang mga lihim. Nasa akin ang notebook, sabi ni Mara, kahit wala pa naman sa kanya. Gusto lang niyang ilihis ang tingin ni Dindo mula kay Junjun. Gumana. Bahagyang umurong ang mga mata ng konsehal. Talaga? Oo. Nasaan? Bakit? Natatakot ka bang makita ng lahat kung gaano karaming tao ang binenta mo? Isang saglit na katahimikan. Pagkatapos ay ngumiti si Dindo. Mas mapanganib ang ganoong ngiti dahil wala ng kunwari. Marunong ka pala, sabi nito. Mana ka rin sa tatay mo. Problema lang sa inyo, akala nyo lagi kayong may oras. Mabilis ang sumunod. Tumikim si Junjun, bahagyang umabante, at doon pumutok ang unang putok. Sumigaw si Mara at yumuko. Tumama ang bala sa poste sa likod niya. Nagkalat ang alikabok at talsik ng kahoy. Sumagot si Junjun ng isang putok, sablay, tumama sa pintuan. Sa gitna ng yabag at sigaw, hinatak niya ang pulang notebook mula sa mesa at sumugod sa likod na bahagi ng bahay. Narinig niya ang mura ni Dindo. Habulin mo yan. Ngunit tila wala itong kasama. O baka meron sa labas. Hindi na niya alam. Basta tumakbo siya sa makitid na kusina, lumusot sa likod na pinto, at tumama ang mukha niya sa malamig na hangin ng tabing dagat. Madilim sa labas. Ang buwan ay nakatago sa makapal na ulap. Ang tanging ilaw ay mula sa iilang poste sa fishport at sa malayong bodega. Dumulas ang tsinelas niya sa putik. Humabol ang isa pang putok mula sa loob. Hindi niya alam kung sino ang tinamaan. Hindi siya lumingon. Tumakbo siya sa pagitan ng sirang bangka, lambat, at tambak ng styro box na amoy malansang tubig at patay na isda. Mara, sigaw ng isang boses mula sa dilim. Napahinto siya ng bahagya, si Joel. Lumabas ito mula sa gilid ng lumang cold storage, hingal at basang balisa ang mukha. Dito, saglit siyang napapikit. Lahat ng sinabi ni Junjun tungkol sa kanya, lahat ng sinabi ng ama niya, lahat ng huwag muna at ako ng bahala ay nagsabay-sabay sa isip niya. Ngunit sa gabing may habulan, putok, at notebook na kayang sumunog sa bayan,
wala siyang marangyang panahon para sukatin ang bawat sugat ng pagtitiwala. May baril si Dindo, sabi niya. At si Junjun narinig ko. Hinawakan siya ni Joel sa siko, hinayla patungo sa madilim na bahagi sa likod ng mga truck na nakaparada. Nasaan ang notebook? Tinitigan niya ito. Bakit? Mara, bilis. Bakit? Umigting ang panga ni Joel. Dahil papatayin tayo kapag nakuha yan. Alam mo nang ang may notebook. Siyempre alam ko. Hindi naman ako bulag. Alam mo rin ba ang laman? Nagkatinginan sila sa dilim, kapwa hinihingal, kapwa basang balisa, kapwa may mga tanong na hindi nakasya sa isang gabi. Sa likod nila, may yabag sa graba. Mabilis na nagpasya si Joel, itinulak siya pababa sa likod ng truck, saka sumilip sa gilid. Kita nila si Dindo na lumabas sa bahay, hawak pa rin ang baril, nililingon ang paligid. Junjun, sigaw nito sa loob, ngunit walang sumagot. Punyeta, bulyo pa niya, sabay tingin sa lawak ng fishport. Nasa mukha niya ang pagkataranta ng lalaking unang beses naramdaman na kaya rin siyang maunahan. Umurong si Joel. Makinig ka sa akin, bulong niya. Kapag sinabing tumakbo, tatakbo ka. Huwag kang titigil. Huwag mo akong aantayin. At pagkatapos, mamaya na ang pagkatapos. Hindi, sabi niya, kahit mababa lang ang boses, matigas iyon. Hindi na pwedeng mamaya, nandoon ka noong gabi ni Nico. Sandaling namatay ang anumang kulay sa mukha ni Joel. Ganoon pala ang hitsura ng isang lihim kapag tuwirang tinamaan ng pangalan. Hindi na ito makapagtayo ng depensa. Hindi na makapagsuot ng paliwanag. Sinong nagsabi? Tanong nito. Totoo ba? Mara, totoo ba? Umalingaw-ngaw ang isa pang putok mula sa bahay. Pareho silang napalingon. Pagbalik ng tingin ni Joel sa kanya, may pagkapunit na ang boses nito. Oo, sabi niya. Hindi na kinailangan ni Mara ng iba pang tunog para madurage ang kung anumang natitira sa magaan niyang pagtingin sa asawa. Ang oo na iyon ay hindi pa buong kwento, pero sapat nang magbukas ng bangin. Sa kung anong natitirang katwiran sa katawan niya, tinanong pa rin niya, kasama ka sa paghabol. Hindi, pero nandoon ka. Oo, at hindi mo sinabi sa akin kahit kailan. Hindi ko kayang sabihin. Dahil mahal mo ako. Umigkas ang tanong na parang sampal. Dahil duwag ako, diretso nitong sagot, at iyon ang unang matapat na bagay na narinig niya mula rito sa loob ng mahabang panahon. Bago pa siya makasagot, may ilaw ng flashlight na gumalaw sa unahan. Nandoon, sigaw ng isa pang boses. Hindi na malinaw kung tao ba iyon ni Dindo o gwardya sa pantalan na nagising sa putukan. Hinawakan siya ni Joel. Takbo. Tumakbo sila sa gilid ng pampang, sa makitid na daanan sa pagitan ng mga baklad at tambak ng lambat. Sa likod nila, may humahabol. Minsan nadudulas si Mara sa putik, minsan sumasabit ang laylayan ng pantalon sa pako ng lumang kahoy, ngunit hindi siya pinapabayaan ni Joel. Minsan hinihila siya, minsan tinutulak pa itaas sa rampa ng sirang bodega. Sa bawat paghawak nito, gusto niyang kumawala at magsisigaw ng galit. Ngunit sa bawat yabag sa likod nila, mas inuuna ng katawan ang mabuhay kaysa magtanong. Nang makarating sila sa dulo ng lumang breakwater, wala nang masisilungan. Sa kaliwa ay dagat na kulay bakal sa dilim. Sa kanan ay pader ng sirang warehouse. Narinig nila ang sigaw ni Dindo, mas malapit na. Mara, huwag kang magpadala dyan. Hindi mo alam ang hawak mo. Napahinto siya. Hawak nga niya ang notebook. Nakadikit sa dibdib sa ilalim ng basa niyang jacket. Hindi ko nga alam ang lahat, sigaw niya pabalik bago pa siya napigilan ni Joel. Kaya nga ako nandito. Ang alam mo lang, kasinungalingan ni Junjun at galit mo sa tatay mo. At ikaw, anong alam mo? Alam kong mamamatay kayong lahat kapag inilabas yan. Lumapit ang boses. Lumitaw si Dindo sa dulo ng breakwater, baril sa isang kamay, flashlight sa isa. Tinamaan ng ilaw ang mukha ni Mara. Napapikit siya. Itinaas ni Joel ang braso para harangan. Dahan-dahan, sabi ni Dindo, halos parang nakikiusap. Hindi kita sasaktan, I-ho. Ibigay mo lang ang notebook. Hindi, sabi ni Mara. Hindi mo naiintindihan. Kapag nahuli tayo ng mayor na wala sa akin ang notebook, patay din ako. Hindi lang ikaw ang may dapat ikatakot dito. Mabuti. Nanigas ang boses niya. Dapat kang matakot, Mara. Singit ni Joel, huwag mo siyang lapitan. Hindi mo rin ako mapagkakatiwalaan. Tawa ni Dindo.
Ikaw ngang si Joel, alam mo kung anong nangyari sa kapatid niya, tinikom mo rin ang bibig. Tumama iyon ng eksakto. Ramdam ni Mara ang pagigting ni Joel sa tabi niya, ang biglang pagtigas ng balikat nito sa ilalim ng putik at ulan. Minsan, sa isang pamilya, mas mabisa ang isang katotohanan kapag galing sa kaaway dahil wala ng lambot ang pagkakabitaw. Hindi ko siya pinatay, sabi ni Joel. Pero tinulungan mo kayong makarating sa gabing pinatay siya ng takot, sagot ni Dindo. Magkaiba iyon. Sa mga taong naiwan, hindi. Saglit na walang gumalaw. Tanging ang hampas ng alon sa semento ang maririnig. Sa ganitong mga sandali, ang pinakamahirap hindi ang pagbaril, kundi ang pagpili kung aling kasalanan ang mas kayang buhatin. Si Mara, hawak ang notebook, napagitna sa dalawang lalaking parehong hindi direktang bumaril sa kapatid niya, ngunit parehong naglatag ng kalsadang dinaanan ng kamatayan. Ibigay mo na, sabi ni Joel sa kanya, mahina. Napalingon siya. Ano? Sa akin mo ibigay. Para ano? Para ako ang humarap. Pagod na ako sa mga lalaking nagsasabing sila ang haharap. Natigilan ito. Totoo rin iyon. Ang ama niya, si Dindo, si Joel. Laging may ako na. Laging may huwag ka nang makialam. Laging may protect ako kayo. At sa dulo, mga babae rin ang nauuwi sa hallway ng ospital, sa burol, sa paghihintay, sa pagdala ng mga papel at pag-iyak sa banyo para walang makakita. Hindi na, sabi ni Mara. Ako na. Bago pa sila makakilos, biglang may ilaw ng sasakyan na tumama sa dulo ng daan. Sumunod ang malakas na busina at sigaw, pulis. Ibaba ang mga baril. Dumating si LT, Rigor kasama sina Benitez at dalawa pang tauhan, sabay-sabay ang flashlight na tumama kina Dindo at Joel. Umatras si Dindo ngunit hindi agad ibinaba ang baril. Ayusin natin ta, Lieutenant, sigaw nito. Huwag kang papasikat. Ikaw ang may hawak ng baril sa gitna ng fishport, sagot ni Rigor. Ibaba mo. Wala kang alam sa pinapasok mo. Mas may alam na ako kaysa gusto mo. Dahan-daang bamaling si Dindo kay Mara. Kapag ibinigay mo sa kanila yan, hindi lang ako ang malulubog. Pati tatay mo. Pati asawa mo. Mas tumalim ang boses ni LT, Rigor. Iyan ang problema sa inyo. Akala nyo kapag maraming madadami, lalong dapat itago. Hindi ba pwedeng sa wakas, may humarap? Madaling sabihin, sagot ni Dindo. Ikaw bang pulis, sigurado kang malinis lahat ng tao mo. Nasa notebook ang precinct. Gusto mo bang buksan? Hindi nakasagot agad si Rigor. Kita sa mukha nito ang biglang pagkipot ng sitwasyon. Hindi lang ito aresto ng isang konsehal. Posibleng sindikato itong may kapit sa munisipyo, sa presinto, sa pier, sa supplier, at sa mga utang ng mga karaniwang taong tulad ni Joel. Sa isang maliit na bayan, walang krimen na hiwalay sa relasyon. Lahat may kamag-anak, lahat may utang na loob, lahat may pwedeng isumbat. Habang nakatutok ang mga ilaw at baril, may mahina ngunit paangil na yabag mula sa likod ng warehouse. Lumitaw si Junjun, sugatan sa braso, nanginginig, pero buhay. Si Mayor Paredes ang nagutos na linisin ang ledger, sigaw nito. Si Dindo ang nakipag-coordinate sa pier. Si Kapitan Nardo ang nag-aayos ng daan sa barangay. Si Rudy mapa ang trucking at tao. Nasa notebook lahat. Punyeta ka, sanggal ni Dindo, sabay taan ng baril. Pumutok ang dalawang putok halos sabay. Isa mula kay Dindo. Isa mula kay Benitez. Umalingaw-ngaw ang tunog sa dagat. Bumagsak si Dindo sa tuhod, tinamaan sa balikat. Tumama ang bala nito sa semento. Tumalsik ang piraso malapit sa paa ni Mara. Sumigaw si Junjun at napaupo. Tumakbo ang mga pulis. Inagaw ang baril kay Dindo. Pinadapa ito. Sa gitna ng gulo, napaupo si Mara sa malamig na semento, tila ngayon lang inabot ng buong bigat ng gabing iyon. Lumapit si Joel pero umurong siya. Hindi dramatiko. Hindi galit na may sigaw. Basta isang simpleng pag-atres ng katawan na mas masakit kaysa mura. Napansin iyon ni Joel, at parang iyon pa ang mas nagpahina sa tuhod nito kaysa sa anumang baril. Ma'am, sabi ni LT, Rigor, hingal, nasa sayo ang notebook. Tumingala siya. Sa sandaling iyon, malinaw ang dapat. Ngunit hindi madali. Kapag ibinigay niya ito, lulubog ang ama niya. Lulubog si Joel. Posibleng masira ang natitirang pangalan ng pamilya nila. Magkakaroon ng mga pahayagan, mga tsismis sa palengke, mga bulungan sa misa, mga batang magtatanong sa eskwela kung kriminal ba ang lolo nila.
Ngunit kapag hindi niya ibinigay, mananatiling patay si Nico na walang buong pangalan ang mga taong nagtulak sa kanya sa huling gabi niya. Mananatiling nakahiga ang ama niya na may mga kasalanang hindi haharapin. Mananatiling dikit ang katahimikan sa buong bayan na parang amag sa pader. Mara, mahinang sabi ni Joel. Hindi utos. Hindi pakiusap na mayabang. Iba na. Pagod. Basag. Ano man ang gawin mo, hindi kita pipigilan. Tumingin siya rito. Sa unang pagkakataon mula nang magpakasal sila, hindi niya nakita ang lalaking gustong magmukhang matatag. Nakita niya ang isang taong lubog sa hiya. Hindi iyon kapatawaran, ngunit totoo. At minsan, ang totoo ang pinakamasakit tingnan dahil wala kang maikukubli. Dahan-dahan niyang inilabas ang pulang notebook mula sa ilalim ng jacket at iniabot kay LT, Rigor. Parang may naputol sa hangin. Hindi katahimikan, kundi isang mahabang lubid ng takot na matagal nang hinihila ng lahat. Tinanggap iyon ng tenyente na parang humahawak ng bomba. Benitez, sabi nito, chain of custody. Ngayon na, tumango ang pulis, agad inilabas ang evidence bag. Sa gilid, nakaposa si Dindo, nakayuko, duguan ang balikat. Ngunit nang magtagpo ang tingin nila ni Mara, wala roong pagsisisi. Tanging panunumbat, hindi mo alam ang ginawa mo, sabi nito. Alam ko, sagot niya. Sa wakas, nang may hatid sina Dindo at Junjun sa sasakyan ng pulis at maisara ang eksena sa fishport, sumikat na ang maputlang guhit ng madaling araw sa dulo ng dagat. Wala nang ulan. Amoy asin at pulbura pa rin ang hangin. Umupo si Mara sa gilid ng breakwater habang hinihintay ang pag-alis ng huling sasakyan. Hindi siya nilapitan agad ni Joel. Nakatayo lang ito ilang hakbang ang layo, may dugo at putik sa pantalon. Sa ganoong agwat, mas halata kung gaano kalayo ang inabot nila sa isa't isa. Bakit ka sumama sa truck noon? Tanong niya sa wakas, hindi tumitingin. Matagal bago ito sumagot, dahil baon na baon ako sa utang. Dahil sinabi ni Dindo simpleng bantay lang. Dahil sinabi kong isang beses lang. Dahil gusto kong maramdaman na kaya ko pa ring magdala ng pera sa bahay. Humugat ito ng hininga. At dahil duwag akong tumanggi. Nakita mo si Nico. Oo. Sinubukan mo ba siyang habulin? Oo. Para iligtas o para patahimikin. Naramdaman niya ang paghigpit ng katahimikan. Noong una, para pigilan, sagot ni Joel. Noong tumakbo siya, para hindi siya mapahamak. Nang madulas siya sa kurbada, ako ang unang lumapit. Napapikit si Mara. At pagkatapos, umuwi ka at tumahimik. Oo. At pinakasalan mo ako nang daladala mo yun. Oo, minsan, ang pinakamasakit ay ang paulit-ulit na oo. Walang depensa, walang palusot, puro pag-amin lang ng napakatagal ng itinago. Mahal mo ba ako noon? Tanong niya, mahal kita noon, mahal kita ngayon, pero hindi sapat para sabihin ang totoo. Hindi sapat ang pagiging mahal para maging matapang, sabi ni Joel, at sa gabing iyon, ayaw man niyang aminin, may katotohanan roon na alam ni Mara kahit sa sarili niyang pamilya. Ilang taon niyang minahal ang ama niya habang pinipiling huwag pansinin ang ilang bahid. Ilang taon ding minahal siya ng ina niya habang pinipiling huwag sabihin ang alam. Lahat sila, may bersyon ng pagmamahal na kulang sa tapang. Hindi ko alam kung may natitira pa, sabi niya. Alam ko, mahina nitong tugon. Hindi ako hihingi ng sagot ngayon. Tumayo siya, hindi ngayon. At baka hindi rin bukas. Tatanggapin ko. Nilinggan niya ito. Gusto niyang sabihing wala itong karapatang tanggapin ang anuman. Ngunit sobrang pagod na niya para maghanap pa ng mas matalim na salita. Imbes, tumalikod siya at sumakay sa pulis na sasakyan pabalik sa ospital kasama si LT, Rigor. Sa biyahe, mabagal ang andar. Tila kahit ang kalsada ay pagod na rin sa mga lihim na binuhat nito sa loob ng mga taon. Tahimik lang ang tenyente sa unang mga minuto. Pagkatapos ay nagsalita, may mga pahinang maaaring hindi umabot sa korte kung may gagalaw sa itaas. Hindi siya tumingin dito. Alam ko, pero may kopya na dapat agad. Gawin nyo. Gagawin ko. Masasampahan ba talaga? Kung aabot. At kung hindi, huminga ng malalim si Rigor. May mga laban na hindi nananalo ng buo. Minsan ang pinakamalaki mo nang naipanalo. Hindi na nila kayang burahin ng lubusan ang nangyari. Napaisip si Mara. Hindi niya gusto ang sagot. Ngunit marahil iyon ang pinakatotoo sa bayang tulad nila. Hindi ito pelikula na isang ebidensya lang, kulong agad ang lahat,
malinis agad ang linya ng moralidad. Dito, kahit may notebook ka, may pinsan ang mayor, may padrino ang konsehal, may utang ang pulis, may takot ang saksi, may gutom ang pamilya ng tsuper. Kahit ang katotohanan, kailangang makipag-agawan ng pwesto para mabuhay. Pagdating nila sa ospital, sumisiklab na ang unang araw. Ang kantin sa ibaba ay nagsisimula ng magluto ng lugaw. May mga bantay ng pasyente nang nakapila sa kape. May amoy ng pandesal at pagod na hindi nawala sa buong gusali. Sa Aiko hallway, nadatnan ni Mara si Aling Cora na nakaupo pa rin, ngunit ngayon ay may hawak ng panyo sa noo, tila nilanat sa magdamag na pagkabalisa. Nang makita ang anak, mabilis itong tumayo. Saan ka nang galing? Kay Junjun. Bakit hindi ka nagsabi? Dahil hindi mo ako papayagan. At tama ako, Maria. Hindi na siya nakipagtalo. Inilapit niya ang kamay ng ina at marahang hinawakan. May notebook na. Anong laman? Lahat ng kinatatakutan mo, at mas masahol pa. Napatakip si Cora sa bibig. Ang tatay mo, kasama, at si Joel. Napatingin siya sa sahig. Oo, umupo si Cora na tila nabawasan ng buto. Hindi ito sumigaw. Hindi nagtatanong ng sunod-sunod. Minsan, kapag sobrang sakit, nawawala ang luho ng reaksyon. Nanahimik lang ito ng matagal bago mahina itong nagsabi, pagod na ako. Umupo si Mara sa tabi niya. Ako rin. Sa oras na iyon, isang doktor ang lumabas sa Aiko. Hindi si Dr. Sarmiento, kundi ang residenteng naka-duty sa umaga. Pamilya ni Kapitan Nardo. Sabay silang tumayo. Stable po siya for now, pero critical pa rin. Nagkaroon ng pansamantalang pagbaba ng BP sa madaling araw. Maaaring magising ng mas malinaw mamaya. Pero hindi pa rin kami kampante. Pwede po bang makausap? Tanong ni Mara. Mamaya po, isa-isa lang. Tumango siya. Pag-alis ng doktor, bumalik sa kanya ang bigat ng lahat. Hindi pa tapos. Kahit may notebook na, kahit may naaresto na, kahit may umaamin na, hindi pa tapos. Kailangan pa niyang humarap sa ama, sa ina, sa asawa, sa buong bayang siguradong paputok ang bulong-bulungan pagsikat ng araw. Kailangan din niyang harapin ang bagong anyo ng sarili niya, iyong babaeng hindi na maaaring magkunwaring hindi niya alam. Mula sa dulo ng hallway, may tumatakbong babae, haggard at umiiyak, dala ang tsinelas sa isang kamay. Si Liza iyon, asawa ni Junjun. Nasaan siya? Nasaan ang asawa ko? Tanong nito sa sino mang madatnan. Kinuha ng pulis, sagot ni Benitez na kara-rating lang din para kumuha ng formal statement. Napaupo si Liza sa sahig at napahagulhol. Wala na kaming matatakbuhan. Tumingin si Mara sa kanya. Minsan, sa gitna ng malalaking kasalanan, madaling kalimutan ang maliliit na buhay na nakasabit sa bawat pangalan. Si Liza na may 2 anak na maliliit. Ang mga tauhan sa pier na malamang bayad lang para magbuhat. Ang mga empleyado sa munisipyo na pipirma kung saan ipapapirma. Hindi nito binubura ang kasalanan. Pero mas pinalilinaw na ang dumi ng iilang makapangyarihan ay laging kumakapit sa maramihang mahihina. Ma'am, sabi ni Benitez kay Mara, kailangan namin ng statement mo mamaya sa presinto. At baka kailangan din ilipat ang notebook sa regional office bago tanghali. Bakit regional? Para mas mahirap galawin. Mas mahirap lang, ulit niya. Hindi imposibleng galawin. Tahimik si Benitez. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi dahil pareho nila itong alam. Sa bandang 7:00, pinapasok si Mara muli sa Aiko. Mas gising na si Nardo ngayon, bagaman halatang hamina ang dating tindig kahit nakahiga lang. Paglapit niya, tumingin ito sa kanya na parang alam na ang nangyari kahit wala pa siyang sinasabi. Nakuha mo? Paus na tanong nito. Oo, kanino? Sa pulis. Pumikit si Nardo ng mariin. Punyeta, iyon ba talaga ang una mong sasabihin? Anong gusto mo? Patawad, anak. Natahimik si Mara. Kahit may mga tubo na sa katawan at halos kasing hina na ng hangin ang boses, tatay pa rin niya ito. Iyong klase ng lalaking mas madaling mamatay kaysa magsisi ng diretso. Gusto ko ang totoo, sabi niya. Buong buo, wala nang buo rito. Meron. Simula tayo sa kapatid ko. Tumingin si Nardo sa kisame. Sinubukan kong alisin siya sa gulong iyon. Kailan? Noong patay na. Napapikit siya. Alam niyang matalim siya, ngunit hindi na niya mapigilan. Anak, bulong ni Nardo, kapag tumapak ka sa putik, hindi mo kontrolado kung hanggang tuhod lang o aabot sa leeg.
Pero ikaw ang lamusong. Oo, unang beses. Walang pag-iwas. Walang paliwanag na paikot. Oo, nagsimula sa maliit na pabor. Escort sa truck, pirma sa permit, lagay para sa project, tapos lumalaki. Lagi mong iniisip, huling beses na. Hanggang hindi mo na mapansin na may mga lalaking armado nang nagkakape sa likod ng bahay mo. Tumulo ang luha ni Mara pero hindi niya pinahid. At kami, nasaan kami sa lahat ng desisyong yan? Kayo ang dahilan kaya ko ginawa. Natawa siya, mapait at halos maputol ang dibdib. Huwag mo kaming gawing dahilan ng kasamaan mo. Nanigas si Nardo. Iyon marahil ang unang pagkakataong may nagsabi sa kanya ng ganoon nang hindi siya kayang sigawan pabalik. Alam mo bang naroon si Joel noong gabing namatay si Nico? Tanong niya, matagal bago tumango ang ama niya. Oo, at hinayaan mong pakasalan ko siya. Akala ko kaya kong dalhin ang lahat. Hindi mo nadala. Ipinasa mo. Sumara ang bibig ni Nardo. Sa monitor, steady pero mahina ang beep. Sa sulok ng silid, ang liwanag ng umaga ay dahan-daang pumapasok sa manipis na kurtina. May natitira pa ba sa atin, Tay? Tanong niya, hindi na galit ang tono. Mas nakakatakot, dahil mas totoo. Hindi ko alam, sagot nito. Pero gusto kong meron. Sa unang pagkakataon, napansin niyang takot pala ang ama niya hindi lang sa kaso o sa mayor o sa mamatay. Takot itong tuluyang mawalan ng karapatang tawaging ama sa harap ng anak. Ngunit ang takot na iyon, huli na. Hindi pa katapusan, pero huli na para sa anyong dati nilang pinipilit buhayin. May mga consequence, sabi ni Mara. Hindi kita kayang iligtas. Hindi ko hinihingi, baka hinihingi mo. Umiling ng bahagya si Nardo. Ang hinihingi ko lang, bantayan mo ang nanay mo. Napapikit siya. Siyempre, kahit sa dulo, ang mga ama sa pamilyang Pilipino, madalas hindi direktang humihingi ng tawad. Ang alam nila, mag-iwan ng habilin. Parang pwedeng tahiin ng obligasyon ang sugat ng damdamin. Babantayan ko si Ma, sabi niya. Pero hindi ibig sabihin nun, ayos na tayo. Tumango si Nardo, at sa mahina nitong anyo, tila iyon na ang pinakamalapit sa pagtanggap na kaya nitong ibigay. Lumabas si Mara ng Aiko na mas mabigat ang pakiramdam kaysa pagpasok. Hindi dahil sa bagong nalaman, kundi dahil may mga katotohanang kapag nakuha mo na, hindi sila nagiging ginhawa. Nagiging responsibilidad sila. Sa hallway, nakita niya si Joel sa dulo. Bagong dating, may dalang supot ng pandesal at kape para kay Aling Cora na ngayon ay hindi man lang siya matingnan. Tumigil siya nang makita si Mara. Walang lumapit, walang dramatic na yakap o away. Nasa pagitan nila ang mga bagay na hindi kayang lampasan ng simpleng paghingi ng tawad. Ngunit naroon pa rin siya. Hindi tumatakbo, hindi nagtatago, at marahil, sa yugto ng buhay nilang ito, iyon muna ang pinakaunang anyo ng pananagutan. At marahil, sa yugto ng buhay nilang ito, iyon muna ang pinakaunang anyo ng pananagutan. Ngunit hindi ibig sabihin noon na mas madali ang sumunod na mga oras. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, nagsimula ng kumalat ang balita sa buong San Isidro na dinala sa regional office ang isang notebook na posibleng mag-uugnay sa mga pangalan ng mga opisyal, contractor, at sindikatong gumagamit sa lumang pier para sa ilegal na kargamento. Mabilis kumalat ang ganoong tsismis sa bayan, mas mabilis pa sa signal ng cellphone at mas tuso pa sa mga opisyal na marunong magtago ng pirma. Sa palengke, habang nagtatawaran ang mga mamimili sa isda at gulay, may mga bulungan na. Sa terminal ng jeep, may mga driver nang nagsasabing matagal na naming alam na may kakaiba sa pier. Sa tapat ng simbahan, may matatandang nakaupo sa bangko na nagro-rosaryo pero patagang nakikinig sa usapan ng mga tanod. At sa munisipyo, nagsimula nang magpanik ang ilang empleyado na kagabi lamang ay tahimik na naghahalo ng 3-in-1 coffee sa pantry. Mula sa Aiko waiting area, pinanood iyon ni Mara sa maliit na telebisyon na nakasabit sa sulok, kung saan may local radio coverage na agad kumakapit sa pangalang shooting kay Kapitan Alvarado at posibleng smuggling link sa Old Pier. Walang buo pang detalye, pero sapat na para maging pampublikong apoy ang matagal ng pribadong kabulukan. Umupo sa tabi niya si LT, Rigor, bagong balik mula sa presinto, mapatla ang mukha ngunit kontrolado pa rin ang boses. May nanggaling ng tao mula sa opisina ng mayor, sabi nito. Gusto nilang malaman kung saan dinala ang kopya. At sinabi nyo, hindi, hanggang kailan kayo makakatanggi.
Napatingin ito sa vending machine na wala pa ring laman kundi tubig at pangit na kape. Hanggang kaya, kapag ang kalaban mo ay hindi lang kriminal kundi sistema, ang panalo mo kada oras minsan kasing halaga na ng panalo kada taon. Gusto ni Mara ng mas matibay na sagot, mas tuwid, mas may pangako. Ngunit natutuhan na niya sa loob lang ng isang gabi na ang mga totoong tao, lalo na sa mga probinsyang hawak ng utang na loob at takot, bihirang makapagsalita ng parang bida sa pelikula. May protection ba si Junjun? Tanong niya. Dinala namin sa ibang lockup sa probinsya. Sugatan pero stable. Baka patayin siya. Posible. Tahimik na tumango si Mara. Hindi iyon kawalan ng pakialam. Pagod na lang sa dami ng pwedeng mangyari na hindi niya kayang pigilan. At si Dindo. Inoperahan ang balikat. Nakabantay ang pulis. Pulis nyo rin ang posibleng nasa notebook. Umigting ang panga ni Rigor. Alam ko. Paano ako maniniwala na aabot ta? Hindi mo kailangan maniwala sa sistema ng buo, sagot nito. Kailangan mo lang piliin kung susuporta ka sa katahimikan o sa butas na pwedeng pasukan ng liwanag. Napatingin si Mara dito. Kakaiba ang mga pulis na nakikita niya sa Maynila sa balita at ang pulis na kaharap niya ngayon. Hindi ito banal. Hindi rin imposibleng may sariling dumi o pag-aalinlangan. Pero sa sandaling ito, siya lang ang isa sa iilang lalaking hindi humihingi kay Mara na magtiwala ng walang kapalit. Ang hinihingi lang ay manatili siya sa totoo kahit hindi sigurado ang dulo. Sa kabilang bahagi ng waiting area, nakaupo si Aling Cora, tahimik, hawak ang pandesal na dala ni Joel ngunit hindi kinakain. Nasa tapat niya si Joel, ilang upuan ang layo, nakayuko, may hawak na basong kape na malamig na marahil dahil hindi naman niya iniinom. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Paminsan-minsan may dumaraang nurse, may bantay ng pasyente, may utility staff na nagtutulak ng timba at mop, at bawat isa'y patagang sumusulyap sa kanila gaya ng pagsulyap ng bayan sa mga pamilyang biglang naging sentro ng iskandalo. Lumapit si Mara sa ina. Ma, kumain ka kahit kaunti. Hindi tumingin si Cora. Hindi ko malunok. Kailangan mo. Kailangan ko ring malaman kung anong mukha ng buhay ang naghihintay sa atin paglabas dito. Umupo si Mara sa tabi niya. Hindi ko rin alam. May kaso na bang mabubuo? May notebook, may statement si Junjun, may sugat si Dindo at may mga papeles na nakuha sa service road. At ang tatay mo, kasama sa mga pangalang mababanggit. Napahawak si Cora sa dibdib ngunit hindi siya gumuho gaya ng inaasahan ni Mara. Sa halip, tumingin ito sa malayo at marahang nagsalita. Matagal ko nang alam na may araw na darating na ganito. Hindi ko lang akalaing aabot kay Nico. At hindi ko inisip na pati ikaw, lulubog din sa gitna. Napapikit si Mara. Akala mo ba hindi ako lumaban noon? Tanong ni Cora nang hindi pa rin tumitingin. Nagmakaawa ako sa tatay mo. Noong una, tungkol lang sa mga kontraktor. Sabi ko, huwag siyang sama-sama sa gabi sa pier. Huwag siyang nagpapatulog ng mga armadong lalaki sa kubo sa likod. Huwag niya raw iuwi ang dumi sa bahay. Lagi niyang sagot, sandali na lang, aayusin ko rin. Iyon ang paboritong kasinungalingan ng mga lalaking nalulunod sa sarili nilang yabang. Sandali na lang, naramdaman ni Mara ang paghigpit ng lalamunan. Bakit hindi ka umalis? Tanong iyon na madaling bitawan kapag bata ka pa o galit ka pa. Ngunit nang lumabas ang salita sa bibig niya, agad niyang naramdaman ang bigat nito. Tumingin sa kanya si Cora, at sa mga matang iyon ay may mahabang buhay ng pagtitimpi. Saan ako pupunta noon? Dalawa kayong anak ko. Wala akong sariling pera na sisipat. Ang kapatid ko, hirap din. At oo, natakot ako. Hindi sa tatay mo lang. Sa mga tao niya. Sa mas malaking mga tao. Minsan ang pinakamasakit sa pagiging babae rito, anak, hindi iyong mahal mo pa ang mali. Minsan ang pinakamasakit, alam mong mali pero wala kang pinto na makita palabas. Umupo lang si Mara, tinatanggap ang bawat salita tulad ng pag-ulan na hindi mo kayang pigilan. Matagal na niyang hinusgahan ang ina niya bilang tahimik at mapagpalampas. Ngayon, unti-unti niyang nakikita na may mga katahimikang hindi gawa ng kahinaan kundi ng pagkakakulong. Hindi nito binubura ang naging pagkukulang ni Cora bilang ina, pero binibigyan nito ng anyong tao ang isang babae na matagal din palang nakikipaglaban sa paraang hindi marunong ipagmalaki. Ma, mahina niyang sabi, kapag nakalabas na rito si Papa, baka hindi na tayo makabalik sa dati. Bahagyang ngumiti si Cora, mapait pero totoo.
Matagal na tayong wala sa dati. Ngayon lang tayo napilitang tingnan. Sa kabilang dulo ng hallway, tumayo si Joel nang tawagin siya ni LT, Rigor para sa formal na sinumpaang salaysay. Saglit silang nagkatitigan ni Mara bago lumapit ito. Kailangan kong pumunta sa presinto ulit, sabi niya. Kasama ako sa mga ilalagay sa affidavit. Alam ko, Mara, nag-atubili ito. Hindi ako hihingi ng tawad na parang sapat iyon. Hindi sapat, pero sasabihin ko pa rin. Patawad. Tinitigan niya ang mukha nitong puyat at bagsak ang yabang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa salitang yan. Wala muna. Tumango ito, at nang akmang aalis na, sa kanya na itanong ang bagay na mula pa kanina ay umuukilkil. Noong gabing namatay si Nico, ikaw ba ang humawak sa kanya? Huminto si Joel. Matagal bago siya nilingon. Oo, sagot nito. Ako ang humawak sa kanya sa kalsada. May dugo siya sa bibig. Hinahanap ka niya. Parang may manipis na salamin na pumutok sa loob ni Mara. Hindi niya inasahan ang detalyeng iyon. Biglang bumalik sa kanya ang burol ng kapatid. Ang mukha nitong inayusan ng mortician. Ang sariling pag-iyak niya habang hawak ang malamig na kamay nito. Ang galit niya noon sa truck driver na hindi pa nahuhuli. At ngayong nalaman niyang ang asawa niyang minahal pagkatapos ng kamatayan ni Nico ay siya ring huling humawak sa kapatid niya, may kakaibang hiwa iyon sa kaluluwa. Hindi matalim gaya ng pagtataksil ni Dindo o ng ama niya. Mas malalim, mas personal. Anong sinabi niya? Tanong niya. Huwag mong sabihing nakita ko. Iyon ang huling malinaw. Napahawak si Mara sa sandalan ng upuan. At sinunod mo. Oo, kahit sa akin. Oo, hindi niya nasampal si Joel. Hindi siya nagsigaw. Sa halip, tumango lang siya ng isang beses na tila may napagpasyahan ng hindi pa niya kayang pangalanan. Pumunta ka na. Umalis ito kasama si Rigor at Benitez, at habang papalayo ang mga yabag nila sa hallway, naramdaman ni Mara na may isang pintong dahan-daang nagsasara sa loob niya. Hindi pa lubusang sarado, ngunit hindi na rin bukas gaya ng dati. Pagsapit ng tanghali, dumating ang dalawang sasakyan mula sa regional office. Hindi Randy ang dating, walang convoy, dalawang sedan lang at 4 na taong nakabarong at plainclothes. Ngunit sa pagpasok pa lang nila sa ospital, tumahimik ang ilang pulis sa station desk. Ipinakilala ng isa ang sarili bilang tagaligal ng Provincial Prosecutor's Office. May dalang mga papel, recorder, at mukha ng mga taong sanay magtanong ng walang emosyon sa gitna ng luha ng iba. Isa-isang kinuhanan ng initial statement sina Mara, Cora, at maging si Tita Tessie. Sa maliit na conference room ng ospital, pinaupo si Mara sa harap ng recorder. Please state your full name, sabi ng babae sa harap niya. Sumunod siya, at ikwento mo mula sa pagtanggap mo ng note hanggang sa pagkuha mo ng notebook. Habang nagsasalita siya, napapansin niyang ang sariling boses ay parang hindi niya. Minsan matatag, minsan biglang bumababa kapag umaabot sa pangalang Nico o sa pag-amin na si Joel ay nasa pier noong gabing iyon. May mga bagay na kapag binibigkas ng formal, lalo silang nagiging totoo. Sa gitna ng salaysay, nagtanong ang isa pang lalaki, "Are you willing to testify in court if needed?" Hindi agad siya sumagot, hindi dahil hindi niya alam ang tama, kundi dahil unang beses niyang kinailangang tumbasan ng konkretong aksyon ang sarili niyang galit. Ang magalit sa bahay, sa hallway, sa loob ng isip, madali. Ang humarap sa korte, sa abogado, sa mga mata ng taong bayan, sa posibilidad ng pagbabanta, ibang laban iyon. Naalala niya ang sinabi ng ina niya tungkol sa mga babaeng walang pintong makita palabas. Marahil ang isang pinto ay hindi kusa nagbubukas. Binabasag din minsan. Oo, sabi niya sa wakas. Pagkasabi niya, hindi gaman ang pakiramdam niya. Mas bumigat pa nga, dahil alam niyang wala ng urungan ang pangungusap na iyon. Ngunit may kakaibang tahimik na bagay na rin sa dibdib niya. Hindi pa kapayapaan, hindi pa ginhawa, kundi isang manipis na tulay ng paninindigan na ngayon lang niya tinapakan ng buo. Nang matapos ang statement, lumabas siya sa conference room at nakita si Cora sa may bintana, nakatanaw sa parking lot kung saan may mga media van nang dumarating. Nagsisimula na, sabi ng ina. Oo, paglabas natin dito, may mga kamera. May mga kapitbahay. May mga kamag-anak na kunwari nag-aalala pero nakikinig din sa chismis. Alam ko. At ang apelyido natin, Mababahiran. Huminga si Mara ng malalim. Mabahiran man o hindi, marumi na talaga,
Maria. Ngayon lang maaamoy ng iba. Napalingon sa kanya si Cora. Hindi ito nasaktan sa sinabi. Sa halip, tila may pagod na pagsang-ayon. Ibang-iba ka na. Kailangan. Sa hapon, lumala ang kalagayan ni Nardo. Nagkaroon muli ng pagdurugo sa loob ayon sa doktor, at kinailangang i-monitor ng mas maigting. Hindi pa siya pwedeng operahan muli hanggat hindi bumababa ang ilang risk marker, kaya ang waiting area ay muling napuno ng kaba na parang makapal na usok. Dumating din si Father Emil mula sa parokya, tahimik na lumapit at nag-alok ng panalangin. Hindi relihiyosong babae si Mara sa paraan ng ina niya, ngunit nang marinig niya ang mabagal at pamilyar na ritmo ng panalangin sa ilalim ng fluorescent light ng ospital, may bahagya siyang panghihina. Sa Pilipinas, kahit gaano kakagalit sa Diyos o sa tao, may mga oras pa ring automatikong lumalapit ang mga tao sa dasal dahil iyon ang wikang natitira kapag hindi nakasya ang paliwanag. Pagkatapos manalangin, lumapit si Father Emil sa kanya. Anak, may lalapit na marami sa iyo sa mga susunod na araw. May mangungumbinsi, may mananakot, may magsasabing patawarin mo agad dahil pamilya. May magsasabing isipin mo ang dangal. Pumili ka lang kung alin ang totoo at alin ang komportable. Napatingin siya rito. Father, paano kung ang totoo ang sumisira sa pamilya? Minsan, sabi nito, ang samire sa pamilya ay hindi ang katotohanang lumabas, kundi ang kasinungalingang matagal na tumira sa loob. Simpleng sagot, ngunit tumimo iyon. Pagsapit ng alas 5, bumalik si Joel mula sa presinto, hindi na nakaposas ngunit bantay sarado pa rin ang 2 pulis sa malayo. Formal na siyang inilagay bilang cooperating witness sa ilang bahagi at person of interest sa iba. Hindi pa siya arestado, pero hindi na rin malaya. Pumasok siya sa waiting area na parang estranghero sa sariling buhay. Walang tumayo para salubungin siya. Kahit si Tita Tessie ay umiwas ng tingin. Lumapit siya kay Mara. Lilipat ako mamayang gabi sa bahay ng kuya ko sa kabilang barangay, sabi niya. Hindi ako pwedeng umuwi sa atin. Baka may sumunod. At baka hindi mo rin naman ako gusto roon. Tama ka sa pangalawa. Tumango siya. Tinanggap niya iyon ng walang pagtutol. Iiwan ko ang susi sa bag mo. Sa bag ko pa rin. Kung ayaw mo, sa nanay mo. Sa bag ko. Sandaling may katahimikan. Hindi ko alam kung buo pa ang bahay natin pagkatapos nito, sabi ni Joel. Baka hindi na tayo doon sabay tumira ulit. Masakit marinig dahil galing iyon sa kanya. Ngunit mas masakit na iniisip din iyon ni Mara mula pa kanina. Ang munting bahay nila sa dulo ng barangay, may gumamelang tinanim ni Nico noon at lumang mesa na sila mismo ang nagpintura, ay parang biglang hindi na tahanan kundi tagpuan ng mga bagay na itinago. Hindi ko pa kaya pag-usapan yan, sabi niya. Alam ko. Kinuha nito ang maliit na susi sa bulsa at inilapag sa tabi ng tubig niyang hindi naiinom. Hindi na ito humawak sa kanya. Hindi humingi ng yakap, hindi iyon paglayo na may pride. Paglayo iyon na may pagkaunawa na may mga haplos na hindi mo dapat hingin kapag ang kamay mo mismo ang nagdala ng sugat. Nang gabi ring iyon, muling nagising si Nardo, mas mahina kaysa umaga. Pinapasok silang mag-ina ng sabay sa Aiko dahil tila nauunawaan na rin ng mga doktor na may mga bagay na hindi pwedeng ipagpaliban sa pamilyang nakasabit sa pagitan ng buhay at kaso. Umupo si Cora sa kaliwa ng kama. Si Mara sa kanan. Matagal na hindi nagkasama ang tatlo ng ganito nang walang sumisingit na trabaho, galit, o katahimikan. Ngunit ang pagkakasamang ito ay mabigat, hindi nakakagaan. Tinitigan ni Nardo ang asawa niya bago nagsalita. Cora, huwag mo akong gawing mahina ngayon, agad nitong sabi, ngunit nanginginig ang boses. Hindi ako iiyak para pagaanin ang loob mo. Bahagyang gumalaw ang labi ni Nardo, tila ngingiti ngunit hindi natuloy. Hindi ko hihingiin. Buti. Patawad. Napakurap si Mara. Maging si Cora ay tila hindi agad naniwala sa narinig. Bihira sa mga lalaking tulad ni Nardo ang ganitong salita, lalo na kung walang audience, walang drama sa burol, walang pari sa tabi. Para saan? Matigas na tanong ni Cora. Sa lahat, bulong nito. Sa kay Nico. Sa inyo. Sa mga itinago ko. Sa takot na dinala ko sa bahay. Late na. Alam ko. At hindi sapat, alam ko, nagtagpo ang mga mata nilang mag-asawa, at sa pagitan noon ay mga taon ng hindi nasabing mga galit, pagpipigil, at marahil pag-ibig na nalasan ng paunti-unti. Hindi ito eksena ng agarang pagpapatawad. Sa halip,
Eksena ito ng dalawang tumandang magkasama na sa wakas ay hindi na kayang magsinungaling sa huling bahagi ng laban. Bumaling si Nardo kay Mara. Anak, nandito ako. Huwag mong akuin ang sala ko. Napakagat siya sa loob ng labi. Wala akong balak, mabuti. Pero aakuin ko ang bahagi ko. Bahagyang kumunat ang noo ng ama niya. Anong bahagi? Iyong hindi na ako tatahimik. Saglit siyang tinitigan ni Nardo, at bagaman mahina, tila may munting pag-angat ng dibdib nito na parang sa wakas ay nakilala niya ang anak sa paraang hindi niya pinahintulutang lumaki noon. Mas matapang ka sa akin, sabi nito. Hindi, sagot ni Mara. Mas naubusan lang ako ng dahilan para matakot. Bandang 11:00 ng gabi, dumating ang tawag mula sa regional office na nakapaghain na ng initial hold departure at case preparation laban kina Dindo, Junjun bilang state witness prospect, ilang tauhan ni Rudy Mapa, at posibleng kasama pa ang pangalan ni Nardo depende sa pag-validate ng ledger at corroborating documents. Hindi pa iyon sentensya, hindi pa iyon hustisya, ngunit isa na iyong formal na bitak sa pader ng matagal ng bulok na sistema. Nang ibalita iyon ni LT, rigor kay Mara sa hallway, hindi siya ngumiti. Hindi rin umiyak, basta tumango lang siya, at sa simpleng galaw na iyon ay ramdam niya ang bigat ng mga susunod na buwan, marahil taon. Korte, banta, balita, pagbawi ng pangalan, pagkawala ng ilan pang kaibigan, paglalayo ng kamag-anak, at sa gitna ng lahat, ang proseso ng pagdadalamhati hindi lang para kay Nico kundi para sa pamilyang akala na mayroon siya. Pagsapit ng hating gabi, pumayag si Cora na umidlip sandali sa bench. Si Tita Tessie ang nagbantay sa kanya. Naiwan si Mara sa may bintana ng hallway. Sa labas, tahimik ang parking lot. Wala ng media, wala ng ulan. Sa malayo, may iisang jeep na dumaan sa highway, may ilaw sa loob at halos walang sakay. Ang simpleng tanawing iyon, ordinaryo para sa lahat, ay biglang nagmukhang mahalaga sa kanya. Dahil sa kabila ng iskandalong sumabog, may mundo pa ring magpapatuloy bukas. May mga bata pa ring papasok sa eskwela. May magbubukas pa ring tindahan ng pandesal. May mga mangingisda pa ring sasalubong sa alat ng umaga. Ang trahedya ng isang pamilya ay hindi tumitigil sa bayan, ngunit binabago nito ang paraan ng pagtingin mo sa bawat ordinaryong bagay. Mula sa likod niya, marahang lumapit si Joel. Hindi gaanong malapit. Sapat lang para marinig siya ngunit hindi para ipilit ang presensya. Aalis na ako, sabi nito. May sondong pulis. Tumango si Mara. Mara, ano? Noong sinabi ni Nico na huwag kong sabihing nakita niya, duwag ako kaya sinunod ko. Pero may isa pa siyang sinabi bago siya mawalan ng malay. Dahan-daang humarap siya. Ano? Sabi niya, sabihin mo kay ate, huwag siyang matakot mabuhay nang wala kayo. Hindi ko naintindihan noon. Akala ko deliryo lang. Ngayon ko lang alam. Nanlambot ang tuhod ni Mara ngunit nanatili siyang nakatayo. Parang may kamay ang kapatid niya na umabot mula sa 2 taong katahimikan at marahang itinulak siya palayo sa mga lalaki at lihim na nagkulong sa kanya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil duwag pa rin ako hanggang kaninang madaling araw. Tumango siya. Wala nang silbi ang ulit-ulit na pagtukoy sa kaduwagan nito. Bahagi na iyon ng totoo. Aalis na ako. Ulit ni Joel. At kahit anong mangyari sa kaso, haharap ako sa parte ko. Tiningnan niya ito ng matagal. Mabuti, dahil hindi na ako haharap para sa'yo. Hindi ko nahihingin. Umalis ito. Hindi siya humabol. Hindi rin siya tumawag. Pinanood lang niya ang likod nito hanggang mawala sa dulo ng hallway kasama ang 2 pulis. May sakit sa dibdib, oo. May alaala ng pagmamahal, oo. Ngunit may malinaw na bagay na ngayon lang tumubo ng buo, pwede palang magmahal at sabay tanggapin na hindi mo na kayang manatili sa parehong anyo ng relasyon. Hindi iyon kawalan ng puso. Maaaring iyon pa ang unang pagkakataong minahal niya ang sarili niya nang hindi idinidikta ng awa, takot, o hiya. Madaling araw muli nang biglang nag-alarm ang monitor sa Aiko. Nagtakbuhan ang mga nurse. Tumayo si Mara at si Cora halos sabay. Anong nangyayari? Sigaw ni Cora. Walang agad sumagot. Pumasok ang doktor at 2 staff. Sa labas ng salaming pinto, kita nilang nagmamadali ang mga kamay, nag-a-adjust ng oxygen, may inihahandang injection. Hindi makapasok ang pamilya. Walang magawa kundi manood sa likod ng malinaw na hadlang, gaya ng pagharap nila sa napakaraming bagay nitong mga nakaraang taon. Hindi makapasok, hindi makialam.
Tanging manood habang may buhay na unti-unting pinagtatalunan ng kasalanan at katawan. Humawak si Cora sa braso ni Mara ng mahigpit. Hindi sila nag-usap, hindi rin nagdasal ng malakas. Ilang minuto ang lumipas na parang isang mahabang hinto sa paghinga ng buong gusali. Pagkatapos, bumaba ang tunog ng alarma. Bumalik sa steady ngunit mahina ang monitor. Lumabas ang doktor, pawis ang noo kahit malamig ang Aiko. Naagapan po, sabi nito. Pero kailangan ninyong maintindihan, napakadelikado pa rin. Bawat oras mahalaga. Napaupo si Cora at umiyak na sa wakas, tahimik ngunit tuloy-tuloy, nakayuko sa mga palad. Lumuhad si Mara sa tabi niya at niyakap siya. Hindi niya maalala kung kailan huli niya itong niyakap ng ganito, hindi dahil may okasyon, hindi dahil may pakitang loob, kundi dahil pareho silang pagod at pareho nang wala ng ibang maaasahan kundi ay isa't isa. Ma, bulong niya, ano man ang mangyari kay Papa, hindi kita iiwan. Umiyak si Cora sa balikat niya, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Mara na ang pangakong iyon ay hindi ipinapataw sa kanya ng pagiging mabait na anak o ng tradisyon. Pinili niya iyon, hindi para takpan ang kasalanan ng ama nila, kundi para putulin ang siklo ng katahimikan na unti-unting umubos sa lahat. Sa labas, unti-unting pumuputi ang langit para sa panibagong umaga. Wala pang dulo ang kaso. Wala pang hatol. Wala pang tunay na kapanatagan. Maaaring mabuhay si Nardo at harapin ang paglubog ng pangalan niya. Maaaring hindi. Maaaring makalaya ang ilan. Maaaring may mabili pang saksi, may mapatay pang maliit na tao, may mabaluktot pang papel sa korte. At si Mara, alam niyang hindi mawawala agad ang pagmumulto ng huling salita ni Nico, ng kamay ni Joel sa dugo ng kapatid niya, ng pag-amin ng ama niyang huli na, ng pagod sa mukha ng ina niyang ngayon lang lumuwag ang luha. Ngunit habang nakaupo siya sa malamig na hallway ng ospital, yakap ang inang unti-unting humihikbi, naisip niyang baka hindi naman pala pag-ahon ang unang anyo ng paghilom. Baka ang una ay itong simpleng hindi na pagtalikod sa totoo, kahit masakit, kahit makalat, kahit walang kasiguruhan ang dulo. At sa gitna ng amoy ng gamot, pandesal, at madaling araw na pagod, hinintay niya ang susunod na oras hindi bilang anak na pinoprotektahan pa ng mga lihim ng iba, kundi bilang babaeng sa wakas ay handa ng mabuhay kahit wala na ang mga kasinungalingang minsang ipinangalan sa pagmamahal.